Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 3,911-20. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Pagkatapos umalis sa cultivation ground ni Enchong Long, nagtanong si Darren Drake ng may pagkalito, iyon lang ba? Gusto akong makilala ng pinuno ng sekta para lang itanong yan. Dahil nakuha na niya ang sagot, natural lang na kailangan na nating umalis. Anong problema? Naisip mo rin bang manatili at kumain doon? Nanunuksong tanong ni Alvin. Syempre hindi. Nahihiyang sabi ni Darren Drake, hindi ko lang inaasahan na matatapos ng ganito kabilas ang lahat. Umalis kami halos pagkarating namin. Sa sandaling ito, isang ideya ang lumitaw sa isipan ni Darren Drake. Naging seryoso ang kanyang ekspresyon habang nagtatanong, sino ang mas malamang na salarin? Si Vice Sec Leader Brown o ang 10,000 Devil Sec? Hindi ko alam. Umiling si Alvin. Hindi niya talaga alam. Matagal nang nagsimula ang tunggalian ni Alvin sa 10,000 Devil Sec. Ang kanyang tunggalian kay Maynard ay nagmula rin sa 10,000 Devil Sec. Tutal, ang manugang ni Maynard, si Carl, ay mula sa 10,000 Devil Sec. Iisa lang ang anak na babae ni Maynard kaya mahal na mahal niya ang kanyang anak. Dati, nang tangkay patayin ni Tyson Kane si Alvin, lahat ng kamag-anak niya, maliban kay Carl, ay pinatay. Nakaligtas lamang siya sa kamatayan dahil sa pagkakakilanlan ni Carl bilang manugang ni Maynard. Hindi mo alam. Bahagyang nagulat si Darren Drake. Pagkatapos, sinabi niya, tulad ng sinabi mo sa pinuno ng sekta, ngayong wala na ang mga mandirigmang kamatayan, mahirap nang maghanap ng mga palatandaan. Maliban na lang kung hilingin ng pinuno ng sekta sa 10,000 Devil Sect at kay Maynard na minampa sa Devil Heart's Blood Oath na wala silang kinalaman dito. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, kumunot ang noo niya at sinabing, teka, magagamit mo lang ang Devil Heart's Blood Oath para garantiyahin na tutuperin mo ang iyong pangako sa hinaharap. Wala itong epekto sa nangyari noong nakaraan. Nakakadismaya, iritadong sabi ni Darren Drake. Natatawang sabi ni Alvin, nakakadismaya. Kahit ako, ang biktima, ay hindi nakakaramdam ng pagkadismaya. Kaya huwag kang madismaya. Sige na, huwag mo nang isipin yan. Wala na tayong magagawa. Hayaan mo na lang ang pinuno ng sekta na humawak nito. Alam ni Alvin na kahit ang salarin ay ang 10,000 Devil Sect o si Maynard, wala na siyang magagawa ngayon. Marahil, gamit ang kanyang kasalukuyang lakas, maaari siyang makapagdulot ng gulo sa 10,000 Devil Sect na may ranggong Panginoon. Gayunpaman, dahil sa kanyang katayuan bilang isang disipulo ng Flying Dragon Sect at ng 10,000 Devils Faction sa sect, magiging abala para sa kanya na gawin ito. Ang dalawang White Dragon Elder mula sa 10,000 Devils Factions ay hindi uupo at walang gagawin kung ang 10,000 Devil Sect ay nasa problema. Bukod dito, mayroon ding iba pang mga Lord of God sa 10,000 Devil Sect. Kung tungkol naman kay Maynard, mas malakas siya ng kaunti kaysa sa isang ordinaryong Black Dragon Elder. Sa kasalukuyang lakas ni Alvin, imposibleng mapatay niya si Maynard kahit na gawin niya ang lahat. Bukod doon, dahil sa karanasan, maaaring mas malalim pa ang pag-unawa ni Maynard sa batas kaysa sa kanya. Sa kabuuan, masyadong malawak ang agwat sa pagitan ng kanilang mga kalakasan. Tama ka, tango ni Darren Drake. Pagkatapos, sinabi niya ng may katiyakan, huwag kang mag-alala. Kahit na hindi ka hanapin ng pinuno ng sekta ang hustisya para sa iyo. Sa bilis ng iyong paglaki, hindi magtatagal ay makakapaghiganti ka na ng mag-isa. Kung hindi mo alam kung sino ang may gawa nito, harapin mo na lang si Maynard at ang 10,000 Devil Sect. Batay sa mga salitang ito, malinaw na lubos na kumpiyansa si Darren Drake sa paglago ni Alvin. Nang marinig ang mga salita ni Darren Drake, sandali siyang natigilan. Nang makabawi siya sa kanyang katinoan, hindi niya napigil ang matawa. Pagkatapos umalis ni na Alvin at Darren Drake, nilisan din ni Enchong Long ang kanyang cultivation ground. Pagdating niya sa isang lambak, nagpadala siya ng mensahe. Hindi nagtagal, isa pang tao sa lambak. Ito ay walang iba kundi si Maynard, ang pangalawang pinuno ng sekta ng lumilipad na dragon. Nang makita ni Maynard si Enchong Long, sa loob-loob niya ay natatakot siya kahit na nanatili siyang kalmado sa labas. Nalaman kaya niya ang tungkol dito.
Hindi, imposible iyon. Sa buong sekta, tanging kami lang ng anak ko ang nakakaalam nito. Malamang na wala siyang alam. Bagamat si Maynard ay isa ring mas mataas na Panginoon ng mga Diyos, bilang nakababatang kapatid ni Enchong Long, lubos niyang iginagalang si Enchong Long. Bukod dito, si Enchong Long ang pinuno ng kanyang henerasyon. Noong bata pa siya, si Enchong Long ang palagi niyang mithiin. Palagi niyang inaasam na maabutin si Enchong Long. Sa kasamaang palad, ang katotohanan ay malupit. Sa paglipas ng panahon, patuloy siyang nalampasan ni Enchong Long ng husto, at tuluyan na siyang sumuko sa paghabol kay Enchong Long, lalo na ang paglampas kay Enchong Long. Ngumiti si Enchong Long at nagtanong, "Anong problema, Junior Brother Brown? Hindi mo ba ako iimbitahan at hahayaang tumayo rito?" Nang marinig ito, dali-daling sinabi ni Maynard, "Humihingi ako ng paumanhin sa aking kabastusan." Tuloy po kayo, tuloy po kayo." Inakay ni Maynard si Enchong Long papunta sa kanyang patio, at hindi siya umupo hanggang sa makaupo si Enchong Long. Ang kanyang paggalang kay Enchong Long ay malalim na nakaukit sa kanyang mga buto. Nagtanong siya, "Pinuno ng sekta, anong problema? May iuutos ba kayo sa akin?" Tahimik na tiningnan ni Enchong Long si Maynard matapos niyang ilagay ang kanang kamay sa mesang bato at sinimulang tapikin ito gamit ang kanyang daliri. Pinuno ng sekta. Lalong lumakas ang takot ni Maynard nang makita niya ang kilos ni Enchong Long. Sa wakas, tumigil si Enchong Long sa pagtuktok sa mesa. Malalim ang kanyang tingin habang nagtatanong, "Junior Brother Brown, narinig ko na may sama ka ng loob kay Alvin." Nagkunwari si Maynard na nagulat bago sinabi, "Pinuno ng sekta, sa tingin ko ay nagkakamali ka. Hindi ko pa nakikilala si Alvin kaya paano ako magkakaroon ng sama ng loob sa kanya? Hindi mo pa siya nakikilala. Sigurado ka ba? Hindi ka pa ba nagtago sa dilim para obserbahan siya?" Tanong ni Enchong Long na may alam. Nang marinig ito, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Maynard. Alam niya ang ibig sabihin ni Enchong Long. Noong Latent Dragon Grand Contest, nagtago siya sa karamihan at pinagbantaan si Alvin sa pamamagitan ng voice transmission, sinasabing papatayin niya si Renjin Langston, ang dating leader ng angkan ng Langston clan, kung hindi ibababa ni Alvin ang kanyang rango. Hindi pinansin ni Alvin ang kanyang banta kaya nagpadala siya ng isang elder ng itim na dragon upang patayin si Renjin Langston sa angkan ng Langston. Gayunpaman, namatay ang matanda sa angkan ng Langston, na pinatay ng isang emperador ng mga Diyos mula sa angkan ng Langston. Nalaman lamang niya ito nang hanapin siya ng emperador ng mga Diyos, si Langston Renfeng, sa sekta ng lumilipad na dragon. Sinabi ni Enchong Long, "Nagtago ka sa gitna ng karamihan noong Latent Dragon Grand Contest. Hindi nagtagal pagkatapos noon, binisita ka ni Torren, isang Black Dragon Elder, at iniwan ang sekta. Pagkatapos noon, namatay siya sa labas ng sekta. Bukod dito, ang Emperor of Gods na Samire sa ating Garden Formation ay dumating upang hanapin ka, tama ba? Maaari mo bang punan ng mga detalye para sa akin?" Tumingin si Enchong Long kay Maynard nang may bahagyang ngiti sa mukha. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ni Maynard nang marinig ang mga sinabi ni Enchong Long. Nanginginig niyang sinabi, "Sekta, pinuno ng sekta, ikaw, alam mo ang lahat ng iyan." Hindi inaasahan ni Maynard na ganito karami ang malalaman ni Enchong Long. Alam pa nga ni Enchong Long na ang emperador ng mga Diyos ay pumunta sa Flying Dragon Sect dahil sa kanya. Nangangahulugan ito na nararamdaman ni Enchong Long ang kinaroroonan ni Langston Renfeng sa sekta, at higit sa lahat, nangangahulugan ito na ang lakas ni Enchong Long ay halos kasing lakas ng isang emperador ng mga Diyos. Kung hindi, imposibleng maramdaman ng isang Panginoon ng mga Diyos ang kinaroroonan ng isang emperador ng mga Diyos. "Sabihin mo nga sa akin," muling sabi ni Enchong Long na may bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Lalong ikinatakot ni Maynard ang ngiti sa mukha ni Enchong Long. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na magsalita. Nakita ni Enchong Long si Maynard na tahimik, at agad na nawala ang kanyang ngiti. Bumantong hininga siya at sinabing, "Junior Brother Brown, matagal na tayong magkakilala kaya hindi kita sasaktan. Pangako ko na magiging maayos ka." Pagkatapos ng maikling paghinto, nagpatuloy siya sa pagsasalita, "Bago nag-away ang ating mga Panginoon, minsan nang iniligtas ng iyong Panginoon ang buhay ko habang nasa labas ako. Hindi ko siya mababayaran sa pagliligtas sa buhay ko, ngunit maaari ko kayong suklian ng kabutihang loob.
Nang marinig ito, nanlaki ang mga mata ni Maynard. Hindi niya alam ito. Pagkatapos, bigla niyang naalala kung gaano kadali para sa kanya ang tumaas ang ranggo sa Flying Dragon Sect na parang may isang di nakikitang puwersang tumutulong sa kanya. Lumalabas na lahat ng ito ay dahil kay Enchong Long. Nang makita ni Maynard ang taos-pusong ekspresyon sa mukha ni Enchong Long, mapait niyang sinabi, "Senior Brother Long, pumunta ako sa Latent Dragon Grand Contest para takutin si Alvin dahil sa anak ko." Ayaw niyang makapasok si Alvin sa top 10 at makuha ang Lord Breakthrough Divine Peel. Doon ko pinagbantaan na papatayin si Renjin Langston kung hindi ibababa ni Alvin ang kanyang ranggo. Nang hindi sumunod si Alvin sa sinabi ko, ipinadala ko si Torrent sa angkan ng Langston para patayin si Renjin Langston matapos mangako ng ilang benepisyo. Hindi ko inaasahan na mamamatay si Torrent doon. Pinatay siya ni Renjin Langston, ang kapatid ni Renjin Langston, ang dating pinuno ng angkan ng Langston. Siya rin ang emperador ng mga Diyos na dumating sa aming sekta. Inimbestigahan ko siya. Umalis siya sa Profound Energy Land at pumunta sa Divine Offering Land matagal na ang nakalipas. Hindi ko inaasahan na magiging emperador siya ng mga Diyos. 3,912. Nakinig ng mabuti si Enchong Long habang nagsasalita si Maynard. Mula simula hanggang katapusan, kalmado siyang tumingin na parang alam na niya ang mga bagay na ito. Kalaunan, nagsalita si Maynard tungkol kay Tyson Kane, isang inner elder ng Flying Dragon Sect, at inamin na pinilit niya si Tyson Kane na isakripisyo ang kanyang buhay para patayin si Alvin sa ari-arian ng Flying Dragon Sect. Tumingin si Enchong Long kay Maynard at mahinahong sinabi, "Ikaw talaga yan." Base sa aking investigasyon, si Tyson Kane ay hindi isang taong hindi natatakot sa kamatayan. Naisip ko kung napilitan ba siya, at naiisip ko kung sino ang maaaring pumilit sa kanya ay ikaw. Napangiti si Maynard ng mapait. Nakatatanda kong kapatid, hindi ko inaasahan na naunawaan mo ang lahat. Taliwas sa mapait na ngiti sa kanyang mukha, may bahid ng kagalakan ang makikita sa mga mata ni Maynard. Base sa kasalukuyang sitwasyon, tila ligtas siya. Dahil nangako si Enchong Long na hindi siya sasaktan, ayos lang kahit alam ni Enchong Long ang lahat. Alam niyang si Enchong Long ay isang taong tumutupad sa kanyang mga salita kaya hindi siya natatakot na maging tapat. Kaya kayo rin ang kumuha ng 2 mandirigmang kamatayan matapos mabaigo si Tyson Kane, tama ba? Tanong ni Enchong Long. Tumanggaw si Maynard. Oo. Humingi ako ng tulong sa isang kaibigan para umupa ng 2 mandirigmang kamatayan ng mga Intermediate Lords of God sa napakamahal na halaga. Sumali sila sa sekta sa pagkukunwaring sumali sa digmaang imperial. Sa loob ng mahigit 10 taon, naghihintay sila ng bakante. Ngayon lang sila nakahanap ng pagkakataong kumilos. Sa kasamaang palad, nabigo rin sila. Patuloy na nagtanong si Enchong Long ng mahinahon, napakamahal ng pagkuha sa 2 iyon. Natatakot ako na nagastos mo na ang ipon mo sa mga nakaraang taon para kunin sila, hindi ba? Tumanggaw si Maynard. Mas lalong naging mapait ang ngiti sa kanyang mukha nang sabihin niyang, oo. Umiling si Enchong Long at sinabing, sabi mo kanina na hindi mo talaga kilala si Alvin. Bakit mo siya pinipilit patayin? Kahit na may sama siya ng loob sa 10,000 Devil Sect at kay Tyson Kane, hindi mo na kailangang makialam pa. Sa palagay ni Enchong Long, dahil sa pagkakakilanlan at katayuan ni Maynard, hindi na kailangang makialam pa si Maynard. Pabiro na sabi ni Maynard, lohikal lang, tama ka, nakatatandang kapatid. Gayunpaman, napakalalim ng nararamdaman ng anak ko para kay Carl. Natatakot siyang baka masangkot si Carl sa alitan ni Tyson Kane at Alvin. Kung hindi ko siya tutulungan, natatakot akong pagbantaan niya ako ng kanyang buhay. Isa lang ang anak kong babae. Ano ang magagawa ko? Bukod pa rito, pinahiya ako ni Langston Renfeng nang ipadala ko si Elder Torrent para patayin si Renjin Langston. Dahil kaya kong ilabas ang aking galit sa isang emperador ng mga Diyos, ibinuhos ko ang aking galit kay Alvin. Bukod pa rito, maaaring magkaroon ng alitan sa pagitan niya at ng aking manugang sa hinaharap. Kung isasaalang-alang ang lahat, naisip kong mas makabubuti kung mamatay siya. Mas lalo akong naging determinado na patayin siya nang makita ko kung gaano siya kabilas lumaki. Dahil sa kanyang talento at kasanayan sa pag-unawa, sandali na lang bago siya maging isang emperador ng mga Diyos.
Sa oras na iyon, tiyak na hindi niya ako bibitawan kapag nalaman niya ang tungkol sa akin. Iyon lang ang kwento. Bumantong hininga si Maynard pagkatapos niyang magsalita. Biglang tumayo si Enchong Long, at dahil dito, napatayo rin si Maynard sa gulat. Pagkatapos, walang ekspresyon niyang sinabi kay Maynard, kahit ano pa man, kailangan mong bigyan ng paliwanag si Alvin tungkol sa bagay na ito. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Maynard habang nanlulumo ang kanyang puso. Anong ibig mong sabihin, nakatatandang kapatid? 10,000 demonyo sekta, 3 salitang ito lamang ang sinabi ni Enchong Long bilang tugon sa tanong ni Maynard. Pagkatapos, bago siya lumipad palayo, sinabi niya sa pamamagitan ng voice transmission, bantayan mo ang manugang mo. Kung ipipilit niyang gawing kaaway si Alvin, dapat mong putulin ang ugnayan mo sa kanya. Tungkol naman sa anak mo, nasa iyo ang desisyon. Kung ipipilit mo ang landas na ito, hindi ako makikialam. Gawin mo ang gusto mo. Hindi ko tutulungan si Alvin, pero hindi rin kita tutulungan. May utang ako kay Junior Uncle sa pagliligtas ng buhay ko, at nabayaran ko na siya ngayon sa pamamagitan ng pagpapalaya sa iyo. Mula ngayon, wala na akong utang sa kanya o sa iyo. Bukod doon, ipaalala ko sa iyo. Kung malalaman ng mga matataas na puwersang ranggo ng emperador ang insidente ngayon, darating ang mga may mataas na katayuan. Sa lakas na ipinakita ni Alvin sa ngayon, higit pa sa karapat-dapat siyang dumalo sa pista ng 7 mansyon. Alam na alam mo ang kahalagahan ng mga pista ng 7 mansyon sa mga matataas na puwersang ranggo ng emperador. Pagkatapos umalis ni Enchong Long, hindi gumalaw si Maynard. Nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha habang bumubulong sa kanyang sarili, ang pista ng 7 mansyon na ginaganap kada 10,000 taon. Panahon na ba ulit? Mukhang hindi maiiwasan na umalis si Alvin sa Flying Dragon Sect at sumali sa isa sa mga matataas na puwersang may ranggong emperador sa pagkakataong ito. Kung mangyari iyon, wala na akong pagkakataong harapin siya. Tapos na ang lahat, ang magagawa ko na lang ngayon ay ang pagsadyep sa sitwasyon. Kung gusto niya ang buhay ko, wala na akong magagawa tungkol dito. Hindi ko na nga kayang iwan ang Flying Dragon Sect para makatakas. Imposibleng umalis si Maynard sa Flying Dragon Sect dahil minsan na siyang nanumpa sa Devil Heart's Blood Oath sa harap ng kanyang Panginoon na maglilingkod siya sa Flying Dragon Sect hanggang sa araw ng kanyang pagkamatay. Kung aalis siya sa Flying Dragon Sect, mamamatay din siya. Bagamat nagulat si Alvin, hindi niya pinag-isipan ang pangyayari ngayon. Tutal, hindi naman siya natatakot sa dalawang namamagitan na Panginoon ng mga Diyos, at ligtas naman siya sa huli. Bukod dito, hindi ito isang bagay na maiiwasan niya. Umupa pa nga ang salarin ng mga mandirigmang kamatayan para makalusot sa Flying Dragon Sect. Kahit paatakihin siya ni Maynard, ang pangalawang pinuno ng sect ng Flying Dragon Sect, sa sect, wala na siyang magagawa kundi umalis sa sect. Gayunpaman, hindi niya inisip na isusugal ni Maynard, isang mas mataas na antas ng Panginoon ng mga Diyos, ang kanyang buhay at katayuan para patayin siya. Matapos maghiwalay sina Alvin at Darren Drake, bumalik si Alvin sa cultivation ground ng Wyatt. Sa magandang panig, tila medyo lumuwag ang hadlang pagkatapos ng aking pakikipaglaban sa dalawang intermediate Lord of Gods na iyon. Isa na namang hakbang ang aking palapit sa pagiging isang intermediate Lord of Gods. Matapos mag-cultivate ng ilang sandali, napagtanto ni Alvin na dapat niyang samantalahin ang momentum ng lumuwag na bottleneck at pumasok sa Lord Battlefield upang tuluyang malampasan ang bottleneck. Pagkatapos nito, iiwan niya ang Lord Battlefield at magpapatuloy sa pag-cultivate upang malampasan ito. Parang madali lang ito sa teorya, pero alam niyang matagal ang gagawin. Matapos maging Panginoon ng mga Diyos, ang paglinang ay lalong magiging mahirap. Kahit na mayroon siyang pinakamahusay na kapaligiran sa paglinang at mga mapagkukunan sa paglinang, kailangan pa rin niya ng oras para makabangon. Si Senior Brother Darfield pala. Senior Brother. Pagdating ni Alvin sa Imperial War Realm, isang grupo ng mga tao ang agad na nagtipon sa paligid niya, nakatitig sa kanya ng may nagniningning na mga mata. Isang inner disciple ang nagtanong ng may tataka, Senior Brother Darfield, narinig kong inambush ka ng dalawang intermediate Lords of Gods, pero pinatay mo sila sa huli. Paano mo nagawa iyon kung isa ka lamang simpleng Lord of Gods? Nakakamangha. Bahagyang ngumiti si Alvin at sinabing, mas mahusay ang aking pag-unawa sa batas kaysa sa kanila. Bukod dito, na-master ko na ang sword daw sa pinakasimpleng yugto.
Dahil dito, mas lumalakas ang puwersa ng aking mga pag-atake. Bukod dito, mayaman din ang aking karanasan sa pakikipaglaban. Hindi ako nagkaroon ng madaling panahon sa Devata Realms at nakipaglaban ako sa maraming labanan. Maganda ang mood ni Alvin nang maisip niya kung ano ang nararamdaman ngayon ng salarin matapos niyang patayin ang dalawang Intermediate Lord of Gods. Napakalaki naman ang gasto sa pagkuha ng dalawang Intermediate Lord of Gods na mga mandirigma ng kamatayan. Paano naman siya hindi magiging maganda ang mood kung maisip niya kung gaano kasama ang nararamdaman ng taong gustong pumatay sa kanya. Isang Outer Elder ang bumantong hininga ng may emosyon at sinabing, "Totoo nga. Napakaswerte ko na mapabilang sa mga unang nakakita ng recording ng labanan mula sa isang floating image pearl." Si Alvin ay hindi pangkaraniwang kalmado kapag nahaharap sa isang krisis. Natatakot ako na kahit ang isang White Dragon Elder ay magpanik sa ilalim ng ganitong mga sitwasyon. Bukod doon, si Alvin ay talagang malakas din. Ang mga nasa ilalim ng White Dragon Elders ay hindi kayang tapatan niya. Siya ang pinakamalakas na rudimentary Lord of God sa lahat ng panahon sa Flying Dragon Sect. Siya talaga ang pinakanatatanging prodigy ng ating Flying Dragon Sect. Sa harap ng mga papuri mula sa mga tao sa paligid niya, nanatiling kalmado si Alvin, walang pakialam sa kanilang mga salita. Kung tutuusin, ang kanyang mga nagawa ay walang kwenta. Hindi yun ang kanyang layunin. Maya-maya, umalis si Alvin at nagtungo sa pasukan ng Lord Battlefield. Ito ang kanyang layunin sa pagpunta sa Imperial War Realm. Pupunta na naman si Alvin sa Lord Battlefield. May isang lalaking pumitik sa kanyang dila at nagsabi, "Iniisip ko kung ilang malas na Lord of Gods mula sa Taiyi sect ang mamamatay sa pagkakataong ito." Sa kasalukuyang lakas ni Alvin, natatakot ako na walang sinuman, maliban sa mga elder ng Underworld, ang makakatapat niya. Tama. Nauunawaan ni Alvin ang batas ng kalawakan kaya ang kanyang bilis ay hindi mas mababa kaysa sa mga nakakaintindi ng batas ng hangin. Nagawa niyang patayin ang dalawang Intermediate Lords of Gods kahit na mayroon siyang mas mababang cultivation base sa pamamagitan ng pag-asa sa batas ng kalawakan. Ang kanyang pag-unawa sa batas ay higit pa sa karamihan ng mga White Dragon Elder sa ating sekta. Bukod sa mga Underworld Elder, lahat ng mula sa Taiyi sect na makakasalubong niya sa Lord Battlefield ay tiyak na mamamatay. Mangibabaw ba siya sa Lord Battlefield tulad ng kung paano niya pinangibabawan ang King Battlefield noon? Sa palagay ko ay hindi. Malakas siya, pero kailangan pa rin niyang kalabanan ang mga Elder ng Underworld. 3,913. Nandito si Alvin. Oo, narinig kong pumasok na naman siya sa Lord Battlefield. Di nagtagal, nalaman ng mga miyembro ng Flying Dragon Sect sa Peace City mula sa kanilang mga kaibigan na muling pumasok si Alvin sa Lord Battlefield sa Imperial War Realm. Hindi nakakagulat, ang kanilang pag-uusap ay narinig ng mga taga-Taiyi sect. Nang malaman nila na nagawa ni Alvin na patayin ang dalawang Intermediate Lords of Gods na tumambang sa kanya sa estate ng Flying Dragon Sect kamakailan, agad na namula ang kanilang mga ekspresyon. Ang labanan ni Alvin sa dalawang Intermediate Lords of Gods ay naitala sa Floating Image Pearls at naibenta sa Peace City. Kaya naman, maraming tao mula sa Taiyi sect ang nagpalitan ng mga Floating Image Pearls na iyon para mapanood din ang labanan. Bagamat nakatayo sila sa magkabilang panig, hindi nila maiwasang humanga sa lakas ni Alvin matapos mapanood ang naitalang labanan. Sa ilalim ng mga sitwasyong iyon, sa palagay ko ay hindi makakaligtas ang mga panloob na elder ng ating Taiyi sect, tama ba? Si Alvin ba talaga ay isa lamang simpleng Panginoon ng mga Diyos? Dati, sigurado akong mas mababa si Alvin kaysa kay Senior Brother Riley. Gayunpaman, ngayon, pakiramdam ko, marahil, kabaligtaran na. Hindi nakakapagtaka na patuloy na isinisigaw ng mga taga-Flying Dragon Sect na si Alvin ay walang talo sa mga nasa ilalim ng White Dragon Elder sa Flying Dragon Sect. Bukod dito, batay sa lakas na ipinakita niya, kahit na hindi niya mapatay ang ating mga Underworld Elders, sa palagay ko ay hindi rin siya mapatay ng ating mga Underworld Elders. Ang lakas niya ay maihahambing sa isang Underworld Elder, lalo na iyong mga kamakailan lang na promote. Noon, malakas na sinasabi ng mga mula sa Taiyi sect na si Alvin ng Flying Dragon Sect ay mas mababa kaysa kay Hugh Riley ng kanilang Taiyi sect kapag nakakasalubong nila ang mga miyembro ng Flying Dragon Sect sa Peace City.
Bagamat ang mga nagawa ni Alvin sa Lord Battlefield ay nalampasan ang kay Hugh Riley, inakala nila na ito ay dahil si Alvin ay may tulong ng dalawang White Dragon Elder. Sa kabaligtaran, si Hugh Riley ng kanilang sect ay pumasok sa Lord Battlefield ng mag-isa at pinatay ang mga Lord of Gods mula sa Flying Dragon sect ng walang anumang tulong. Bukod dito, nagawa pa nga ni Hugh Riley na patayin ang dalawang Lord of Gods ng mag-isa at ng sabay. Noong panahong iyon, kahit hindi nila sabihin, iniisip ng mga taga-Flying Dragon sect na mas malakas si Hugh Riley kaysa kay Alvin. Gayunpaman, pagkatapos ng insidente sa mga mandirigmang kamatayan, walang pag-aalinlangan sa lakas ni Alvin. Dahil dito, ang mga mula sa Flying Dragon sect ay naglakad ng tuwid ang kanilang mga likod at nakataas ang kanilang mga baba. Anong mga kwalifikasyon ang taglay ni Hugh Riley upang maihambing kay Alvin? Sa oras na ito, isang disipulo ng Flying Dragon sect ang nanunuyang nagsabi sa isang disipulo ng Tai sect, ngayong nakapasok na si Alvin sa Lord Battlefield, naglakas loob na ba si Hugh Riley na hanapin siya? Namula ang mukha ng disipulo ng Tai sect sa galit, ngunit hindi niya mapabulaanan ang mga sinabi ng kabilang panig. Kung tutuusin, hindi siya sigurado kung nang-ahas si Hugh Riley na gawin ito. Hindi rin siya sigurado kung papayag si Hugh Riley kung direktang hamanin siya ni Alvin. Patuloy na nagtsismisan ang mga disipulo ng Tai sect, gulat pa rin. Saan nagmula si Alvin mula sa Flying Dragon sect? Isa siyang halimaw. 20 taon na ang nakalilipas, isa lamang siyang hari ng mga Diyos, at ngayon. 20 taon na ang nakalilipas, napatay niya ang 100 hari ng mga Diyos ng ating Tai sect, at naibabaw sa King Battlefield. Dahil dito, hinanap ng ating pinuno ng sect ang pinuno ng sect ng Flying Dragon sect at nagkasundo na pagbawalan sina Alvin at senior brother Hugh Riley na makapasok sa King Battlefield. Pagkalipas ng 20 taon, ang kanyang lakas ay halos maihahambing sa mga Underworld Elder ng ating sect. Mayroon bang sino man sa Eastern Ridge Mansion na kasing bilis niyang umuunlad? Sa totoo lang, sa palagay ko ay wala nang ibang nakagawa ng kasing laking pag-unlad na gaya niya sa loob ng 20 taon sa Eastern Ridge Mansion. Imposible para sa isang taong katulad niya na manatili ng matagal sa Flying Dragon sect. Hindi karapat-dapat sa kanya ang sekta. Hindi ko alam yan. Ang alam ko, malapit na siyang maging Diyos ng pagpatay sa Lord Battlefield. Isa pa lang siyang simpleng Lord of Gods ngayon, pero ang lakas niya ay nakakatakot. Naiisip mo ba kung ano ang magiging pakiramdam kapag naging Intermediate Lord of Gods na siya? Sa oras na iyon, sino sa Lord Battlefield ang makakatapat niya? Sa oras na iyon, natatakot ako na kahit magsanib puwersa ang mga elder ng underworld ng ating Tai sect, hindi nila siya matatalo. Talaga bang dodominahin niya ang Lord Battlefield tulad ng ginawa niya sa King Battlefield? Maraming miyembro ng Tai sect ang nag-isip na malamang na hindi magtatagal at ang kanilang pinuno ng sect ay kailangang pumunta muli sa pinuno ng sect ng Flying Dragon sect sa pagtatangkang ipagbawal si Alvin sa Lord Battlefield. Dati, pumayag lang si Enchong Long dahil si Hugh Riley ay isang malaking banta sa mga hari ng mga Diyos mula sa Flying Dragon sect. Gayunpaman, sa Lord Battlefield, si Hugh Riley ay hindi isang malaking banta. Bukod dito, may mga chismis din na muntik nang mapatay si Hugh Riley ng isang Inner Elder ng Flying Dragon sect nang pumasok siya sa Lord Battlefield 2 taon na ang nakalilipas. Natural lang, walang nakakaalam kung totoo iyon. Tutal, ang mga salitang iyon ay mula sa Inner Elder ng Flying Dragon sect, at hindi kinumpirma o itinanggi ni Hugh Riley ang mga chismis. Dahil sa pagiging madaldal at tahimik ni Hugh Riley, malamang na hindi niya lilinuwin ang chismis. Walang paraan para malaman ang katotohanan maliban kung may isang taong malapit kay Hugh Riley na magtanong sa kanya tungkol dito. Nang panahong iyon, sa halip na mawalan ng sigla, mas naging masigla ang mga disipulo ng Tai sect nang marinig nila ang tungkol sa mga chismis. Noon, may isang tao mula sa Tai sect ang nagsabi sa mga taga-Flying Dragon sect, si Senior Brother Riley ay isa lamang simpleng Lords of Gods, ngunit nakatakas siya mula sa Intermediate Lord of Gods na isang Inner Elder ng Flying Dragon sect. Ang mga Inner Elder ng Flying Dragon sect ay talagang walang silbi. Gayunpaman, pagkatapos ng labanan ni Alvin sa dalawang Intermediate Lord of Gods, hindi na nang-ahas ang mga tao mula sa Tai sect na magsalita ng ganoon.
Ano ang masasabi nila nang mapatay ni Alvin ang dalawang Intermediate Lord of Gods habang si Hugh Riley ay nakatakas, nasugatan, mula sa isang Intermediate Lord of Gods? Bukod sa mga nahihiyang magsalita, natural lang na mayroon ding mga mula sa Tai sect na naiinggit at minumura si Alvin. Ha! Marahil, papatayin ng ating Underworld Elder si Alvin sa Lord Battlefield sa pagkakataong ito. Sa ari-arian ng sektang Tai. Ang naitalang labanan ni Alvin ay katatapos lang patugtugin mula sa isang floating image pearl sa sandaling ito. Isang binata ang makikitang nakatayo sa gilid na may kalmadong ekspresyon sa mukha. Sa pagkakataong ito, isang matandang lalaking may marangal na kulay pula ang kutis ang nagsabi ng may pangaliw, huwag mong pilitin ang sarili mo. Guru, aalis na po ako sa Tai sect at pupunta sa lugar na iyon, sabi ng binata. Bumantong hininga ang matanda. Dapat ay matagal ka nang pumunta roon. Noon, hindi ako sang-ayon na manatili ka sa sekta. Maaari mong iwan si Yuner sa akin, at bumalik ka para kunin siya kapag nakahanap ka na ng matitirahan doon. Huwag kang mag-alala tungkol sa akin at kay Yuner. Aalagaan ko siya. Kapag lumakas ka na, dadalhin ko si Yuner para hanapin ka. Wala na talagang dahilan para manatili ka pa sa Tai sect. Guru, hindi ako magpapaalam kay Yuner. Pakiusap, magpaalam ka sa kanya para sa akin. Alam kong malakas ka, pero nag-aalala ako na baka tambangan ka sa larangan ng digmaan. Pakiusap, alagaan mo ang iyong sarili. Kung nasa panganib ka, umatras ka. Ito ang itinuro mo sa akin, Panginoon, sabi ng binata. Umalis siya nang hindi naghihintay ng sagot. Hindi ko po matrace kung sino si Yuner, halos magkakatulad mga pangalan ng mga karakter dito. Maaring Huang Yun or Jerez at Liu Yun or Martis or maaari din sa next episode palalabas. Salamat mga kamaster. Ang batang ito, sinusubukan pa nga niyang sermonan ang kanyang Panginoon, bulong ng matanda habang umiiling. Sa kabila ng mga naon sinabi niya, nag-aatubili pa rin siya nang umalis ang binata. Sa lahat ng mga disipulo ng matanda, ang binata ang pinakanamumukod tangi. Maraming taon na ang nakalilipas, isang mataas na puwersang may ranggong emperador sa labas ng Eastern Ridge Mansion ang nag-imbite sa kanyang disipulo na sumama sa kanila. Gayunpaman, tinanggihan ito ng kanyang disipulo dahil hindi niya matiis na mahiwalay sa kanyang kapatid na babae at sa kanya. Noon, ayaw pa rin niyang umalis kahit gaano ko pa siya pilitin na hikayatin. Siguro nga'y talagang na-pressure siya sa pagdating ni Alvin, sabi ng matandang lalaki habang umiiling. Kailangan kong sabihin na si Alvin ay talagang namumukod tangi. Marahil, magkikita sila ni Hugh sa pista ng 7 mansyon sa hinaharap. Sigurado akong maraming matataas na puwersang may ranggong emperador sa Eastern Ridge Mansion ang nakapanood na ng recording ng labanan ni Alvin. Nabalitaan kong ipinadala ni Enchong Long ang floating image pearls na naglalaman ng naitalang labanan sa iba't ibang puwersa. Malinaw na ginagawa niya iyon para sa ikabubuti ni Alvin. Kung hindi ko lang alam, iisipin kong anak niya sa labas si Alvin. Ang matandang lalaki ay ang Panginoon ni Hugh Riley, isa sa mga kataas-taasang nakatatanda ng Tai sect. Kung pag-uusapan ng seniority, kahit si Enchong Long ay kinailangang tawagin siyang senior tiyuhin dahil ang Panginoon ni Enchong Long ay mula sa parehong henerasyon ng matandang lalaki. Ang matandang lalaki ay dating pinuno ng sekta ng Tai. Gayunpaman, ang kasalukuyang pinuno ng sekta ng Tai ay hindi disipulo. Sa halip, ito ay disipulo ng kanyang nakababatang kapatid. Bueno, dapat kong isipin kung paano ko ipapaalam ang balitang ito kay Yuner. Ang tanging pagkakataon na nahiwalay siya ay noong ang kanyang kapatid ay pumasok sa isang pribadong paglilinang. Lubos siyang malulungkot kapag nalaman niyang umalis ang kanyang kapatid. Bumantong hininga ang matanda bago lumipad palayo, nag-iwan ng isang imahe na mabilis na naglaho kasabay ng hangin. 3,914. Walang kaalam-alam si Alvin sa kaguluhan sa labas, at natural lamang na wala siyang kaalam-alam na si Hugh Riley, ang mahiwagang nilalang mula sa Tai sect, na itinuturing siyang karibal, ay umalis na sa Tai sect at sa Eastern Ridge Mansion matapos mapanood ang isang recording niya na pumapatay ng 2 Intermediate Lords of Gods para sumali sa isang puwersa sa labas ng Eastern Ridge Mansion.
Ito ang pangatlong beses ko sa Lord Battlefield. Sa tuwing nandito ako, iba ang pakiramdam. Iba ako, at iba rin ang lugar. Naglakad-lakad si Alvin sa Lord Battlefield nang may ngiti sa kanyang labi. Sa unang pagkakataon na pumunta siya sa Lord Battlefield, naging maingat siya. Alam niyang tiyak na mamamatay siya kung makakasalubong niya ang isang elder ng Underworld. Sa pangalawang pagkakataon, dumating siya kasama sina Wyatt at Nixon. Wala siyang takot, ngunit wala rin siyang gaanong motibasyon. Sa ikatlong pagkakataon, nag-iisa na naman siya. Gayunpaman, hindi tulad ng unang pagkakataon, siya ay nasa sabik at walang takot. Gamit ang kasalukuyang lakas ko, hanggat hindi ko makakasalubong ang napakalakas na Underworld Elders, tiwala akong matatalo ko ang lahat ng kalaban ko basta't gagawin ko ang lahat para sa akin. Sa mga White Dragon Elder mula sa Flying Dragon Sect at sa mga Underworld Elder mula sa Taiyi Sect, may mga taong napakalakas. Ang kanilang lakas ay higit na lumampas sa karaniwang White Dragon Elder at Underworld Elder. Taglay nila ang lakas upang talunin ang mga ordinaryong Advanced Lords of Gods kahit na sila ay mga Intermediate Lords of Gods. Sina Wyatt at Nixon ay hindi kabilang sa mga napakalakas na Intermediate Lords of Gods na ito. Gayunpaman, napakaliit ng bilang ng mga pambihirang White Dragon Elder at Underworld Elder na ito. Marahil ay isa o dalawa sa kanila ang nasa bawat sekta. May tao riyan. Nakaramdam ng paggalaw si Alvin at mabilis na nag-teleport papunta sa tuktok ng isang mapanganib at mataas na tuktok. Tumayo siya sa gilid at tiningnan ang bagong hukay na kuweba bago niya itinama ang kanyang kamay sa bungad ng kuweba. Bang! Isang malakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw sa hangin kasabay ng paglipad ng mga bato at maliliit na bato pataas. Kasabay nito, isang figure ang sumugod palabas ng kuweba at sumisigaw, galing tayo sa iisang sekta. Mula sa parehong sekta. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Alvin habang ibinababa niya ang kanyang kamay. Nang hamupa ang alikabok, at makita ang taong nasa harap niya, hindi niya maiwasang magtaas ng kilay. Ang taong iyon ay talagang galing sa parehong sekta at maituturing pang ang isang kakilala. Dati, noong unang pumasok si Alvin sa Imperial War Realm, kinutya siya ng taong iyon. Noong panahong iyon, hindi niya maintindihan ang puot ng kalaban. Saka lamang niya napagtanto nang malaman niya ang pagkakakilanlan ng kalaban. Ang isa pang tao ay si Martis, isa sa dalawang White Dragon Elder mula sa 10,000 Devils faction ng Flying Dragon Sect. Siya rin ang dating sect leader ng Hidden Dog Sect, isang sect na may ranggong Panginoon. May sama ng loob si Martis kay Magnus, kapatid ni Wyatt, dahil pinatay ni Magnus ang anak ni Martis noon. Kalaunan ay pinarusahan si Magnus at ikinulong sa hagdanan ng langit ng Hidden Fog Sect. Si Martis, na hindi nasiyahan sa parusa, ay umalis kalaunan sa Hidden Fog Sect. Samantala, nagliwanag ang mga mata ni Martis nang makita niya ang taong nasa harap niya. Alvin. Pinalawak na ni Martis ang kanyang banal na kamalayan kanina at natukoy na ang kabilang panig ay mula sa Flying Dragon Sect. Gayunpaman, hindi niya alam na ang kabilang panig ay si Alvin. Kaya naman, mabilis niyang sinabi na sila ay mula sa iisang sekta nang tumakbo siya palabas ng kuweba. Elder Martis, tango ni Alvin. Wala siyang conflict kay Martis kahit nakabilang si Martis sa 10,000 Devils faction. Alam niyang dati ay galit lang sa kanya si Martis dahil sa pagiging malapit nito sa magkapatid na Brown. Samantala, mabilis na sinuyod ni Martis ang kanyang paligid na parang sinusubukan niyang alamin kung nag-iisa lang si Alvin. Alam niyang si Alvin ay kasama nina Wyatt at Nixon sa Lord Battlefield. Sa oras na iyon, inakala niyang mapapatay na niya si Magnus dahil nakapasok na si Wyatt sa Lord Battlefield. Sa kasamaang palad, hindi niya inaasahan na iniwan na ni Wyatt si Magnus sa cultivation ground ni Enoch. Si Enoch ay isang iginagalang na elder na personal na inimbitahan ni Enchong Long sa Flying Dragon Sect. Bagamat walang nakakita sa kanyang pakikipaglaban, inakala nilang isa siyang pambihirang abanteng Panginoon ng mga Diyos para personal siyang maimbitahan ni Enchong Long sa sekta at ginawa pa siyang isang Black Dragon Elder. Sa madaling salita, si Enoch ay hindi isang taong kayang talunin ni Martis.
Nang makita ni Alvin si Martis na tinitingnan ang kanyang paligid, walang pakialam niyang sinabi, "Elder Martis, hindi mo na kailangang tumingin sa paligid. Ako lang mag-isa ang pumunta rito ngayon." Kasabay nito, kinumpirma rin ni Martis na walang ibang tao sa paligid maliban sa kanilang dalawa. Kung hindi, matutuklasan niya sila gamit ang kanyang banal na kamalayan. Bilang isa sa mas malakas na intermediate na Panginoon ng mga Diyos, tiwala siyang walang sino man ang makakapagtago mula sa kanyang banal na kamalayan sa Lord Battlefield. Matapos makumpirma ni Martis na walang tao sa paligid, bahagyang nagbago ang kanyang saloobin. Ang kanyang mga mata ay may bahid ng puot habang sinasabi niya, "Alvin, napakatapang mo na pumunta rito ng mag-isa. Elder Martis, hindi ba't pareho kayo?" Sabi ni Alvin nang may bahagyang ngiti. "Paano naman nagkapareho? Isa akong intermediate Lord of Gods, kung tutuusin. Kung hindi ako nagkakamali, isa ka palang simpleng Lord of Gods, di ba?" Tanong ni Martis. Kanina, nang umatake si Alvin, hindi niya ito binigyang pansin kaya hindi niya mahulaan ang cultivation base ni Alvin. Dati, hindi niya inakalang ang isang simpleng Lord of Gods ay magiging isang intermediate Lord of Gods sa loob lamang ng 20 taon. Gayunpaman, ang kabilang partido ay si Alvin kaya hindi siya sigurado. Kung tutuusin, napakaikling panahon lang ang ginugol ni Alvin para maging isang simpleng Lord of Gods. Oo. Tumanggaw si Alvin. Alam niya ang iniisip ni Martis. Hinayaan niya ang kanyang banal na enerhiya na agad natakpan ang kanyang katawan. Nang maramdaman ang banal na enerhiya ng isang simpleng Panginoon ng mga Diyos, nawala ang mapagmatsyag na ekspresyon ni Martis, at agad na lumiwanag ang kanyang mga mata. Kasabay nito, kumislap ang kanyang hanggaring pumatay. "Anong problema? Elder Martis, plano mo ba akong patayin?" "Sa tingin ko ay wala tayong anumang alitan," sabi ni Alvin habang ang kanyang mga mata ay kumikislap na may hindi maintindihang emosyon. Ngumiti si Martis at mahinahong sinabi, "Totoo na wala tayong alitan. Gayunpaman, ang pangkat ng 10,000 Devils ay may alitan sa iyo. Tutal, pinatay mo si Tyson Kane, isang miyembro ng aming pangkat." Pagkatapos magsalita ni Martis, hindi na niya itinago ang kanyang balak na pumatay. "Elder Martis, hindi ko pinatay si Tyson Kane. Siya ay pinatay ng sekta," mahinahong sabi ni Alvin. "Kahit ano paman, namatay siya dahil sa iyo," malamig na sabi ni Martis. "Bukod pa rito, mayroon ka ring malapit na relasyon kina Wyatt at Magnus, at ang dalawang iyon ay mga kaaway ko. Ang mga kaibigan ng mga kaaway ko ay mga kaaway ko rin." Nang humina ang boses niya, itinulak ni Martis ang kamay niya. Nagsimulang umikot ang espasyo at agad na dumagsa ang enerhiya. Walang saysay ang pagtakas. Naiintindihan ko rin ang batas ng kalawakan. Ginulo ni Martis ang espasyo sa paligid ni Alvin, na pumihil kay Alvin sa pag-teleport palayo. Bagamat tiwala siyang maaabutan niya si Alvin kahit na makatakas si Alvin, hindi gaanong magiging abala kung direktang pipigilan niya si Alvin sa pag-alis. "Hindi maliit na krimen ang pagpatay sa akin, alam mo ba?" Nakataas ang kilay na sabi ni Alvin. Ang kanyang kalmado, kahit kaunti ay hindi nagpapakita ng pagkataranta. "Kung papatayin kita sa Lord Battlefield at lilipulin ang lahat ng bakas mo, sino ang makakaalam?" Ngumisi si Martis habang ang kanyang banal na enerhiya ay dumadaloy palabas, na binibigyan ito ng kanyang batas ng kalawakan. Kasunod nito, isang bagyong pangkalawakan ang bumalot sa kanya. Napakabuti. Nagulat si Martis sa pagiging walang pakialam ni Alvin matapos malaman ang kanyang intensyon. Nakangiting sabi ni Alvin, "Noong una, medyo naguguluhan ako. Hindi ko alam kung dapat ko bang tulungan sina Brother Wyatt at Brother Haisha na alisin kayo. Tutal, wala naman tayong alitan. Gayunpaman, nalutas ng mga salita at kilos mo ang problema ko. Tama ka. Kung papatayin kita sa Lord Battlefield at aalisin ang lahat ng bakas, walang makakaalam na pinatay kita." Nang marinig ang mga salita ni Alvin, tumawa si Martis na parang nakarinig siya ng nakakatawang biro. Hindi siya natatakot. Pagkatapos, malamig niyang sinabi, "Alvin, nalalapit na ang iyong kamatayan, ngunit nagyayabang ka pa rin.
Sa tingin mo ba talaga, ikaw, isang simpleng Panginoon ng mga Diyos, ay kayang pumatay sa akin, isang pansamantalang Panginoon ng mga Diyos? Si Martis ay nasa Lord Battlefield sa nakalipas na 2 buwan kaya hindi niya alam na nakapatay na si Alvin ng 2 intermediate Lords of Gods. Kung hindi, wala siyang balak na kutsain si Alvin. Gusto ko talagang makita ang kakayahan ng isang White Dragon Elder. Sana ay hindi mo ako bibiguin, sabi ni Alvin habang nagsimulang gumalaw ang kanyang lilang damit. Katulad nito, isang bagyong pangkalawakan ang nagsimulang magngangalit sa paligid niya. Ang lalim ng bagyong pangkalawakan ay malinaw na mas malakas kaysa kay Martis. Hindi ko inaasahan na ganito kalalim ang iyong pangunawa, sabi ni Martis. Bilang isang taong nakakaintindi rin sa batas ng kalawakan, alam niyang malalim ang pangunawa ni Alvin kahit na hindi pa nakakakilo si Alvin. Pagkatapos, sinabi niya, kung ikaw ay isang intermediate na Panginoon ng mga Diyos, maaaring hindi ako ang makakatapat mo. Sayang, isa ka lamang simpleng Panginoon ng mga Diyos. 3,915. Swoosh! Habang ginugulo ni Martis ang espasyo sa paligid ni Alvin, mabilis siyang lumipad palabas, nag-iwan ng mga totoong imahe sa kanyang likuran. Sa isang punto, isang sandatang may 2 dulo na parang isang volleyball ang lumitaw sa kanyang kamay. Kahawig ito ng sikat na sandata sa mundo na tinatawag na MA Daggers. Ang pagkakaiba ay sa halip na 2, isa lang ang mayroon siya. Ito ay mga 1.5 talampakan ng haba kaya mas mahaba rin ito kaysa sa MA Daggers. Swoosh! Sa isang kisap mata lamang, lumitaw si Martis sa harap ni Alvin. Hawak niya ng paalang ang sandata, dahilan para umikot ang espasyo. Maya-maya, kasabay ng tunog ng isang bagay na sumisipol sa hangin, isang sinag ng saber ang sumulpat patungo kay Alvin. Sinira ng sinag ng saber ang ilan sa mga tuktok sa paligid nito habang gumagalaw ito, na nagdulot ng malalakas na pagsabog na umalingaw-ngaw sa hangin. Para bang hinati ng sinag ng saber ang mundo sa 2. Mabilis na gumaling ang mga nawasak na bundok, ngunit hindi na ito katulad ng dati. Swoosh! Kasabay nito, isang ideya ang lumitaw sa isipan ni Alvin. Iwinasiwas niya ang kanyang kitang-kitang banal na espada at ginamit ang kanyang mastery daw at batas ng kalawakan upang iwasan ang atake ni Martis. Nang bumagsak sa kanya ang isang malaking presyon, hindi siya lumaban at hinayaan siyang itulak ito pabalik. Upang maging tumpak, gumalaw siya kasabay ng enerhiya habang tahimik niyang nai-neutralize ang atake. Ang kanyang lakas ngayon ay hindi mas mahina kaysa sa lakas na ginamit niya noong nakikipaglaban siya sa 2 intermediate Lords of Gods noon. Ang kanyang lakas ay halos maihahambing sa mga White Dragon Elder. Paano nangyari to? Bakit ang lakas niya? Bagamat tila na itutulak pabalik si Alvin na nagbigay kay Martis ng lamangan, hindi man lang natuwa si Martis. Sa katunayan, bahagya siyang nagulat. Tiwala siyang ang kanyang pag-atake ay makakasakit ng husto kay Alvin kahit na hindi nito mapatay si Alvin. Sa kanyang pagkadismaya, si Alvin ay ganap na hindi nasaktan. Bakit ba ang lakas niya? Bukod pa riyan, may kakaiba sa batas niya ng kalawakan. Mas malakas ang mga ito kaysa sa dapat nilang maging antas sa antas niya. May nakatago ba sa batas ng kalawakan? Tinakpi ni Alvin ang kanyang mastery daw, 1 sa 4 na daw ng langit at lupa, gamit ang kanyang batas ng kalawakan. Ang mastery daw ay makapangyarihan sa kanyang sarili. Kasama ng batas ng kalawakan, natural itong mas malakas. Marahil, kung hindi naunawaan ni Martis ang batas ng kalawakan, hindi siya magugulat. Gayunpaman, pamilyar at bihasa siya sa batas ng kalawakan. Kaya naman, mabilis niyang nakita na may mali sa batas ng kalawakan ni Alvin. Maya-maya, umiling si Martis at tinapos ang usapin. Naisip niyang masyado lang siyang nag-iisip. Pagkatapos lumaban ng ilang rounds, kinumpirma ni Martis na mas mahusay ang pag-intindi ni Alvin kaysa sa kanya. Hindi siya galing sa realms of gods kaya wala siyang bloodline power. Doppelganger ba ito ng law of space niya? Hindi, kung doppelganger nga iyon, pareho pa rin ang pakiramdam ng kapangyarihan niya kahit mas malakas ito. May kakaiba sa law of space niya. Lalong nalito si Martis. Gayunpaman, hindi siya nababalisa. Tutal, hanggang ngayon, pasibo lamang na ipinagtatanggol ni Alvin ang kanyang sarili.
Sa kanyang paningin, nangangahulugan ito na mas mahina si Alvin kaysa sa kanya. Bukod dito, hindi pa niya nagagamit ang kanyang bloodline power. Ngumisi si Martis. Pagkatapos, namula ang kanyang mga mata nang may lumabas na mapang-ipang aura mula sa kanyang katawan. Alvin, isa kang simpleng Panginoon ng mga Diyos, ngunit ang iyong lakas ay maihahambing sa isang ordinaryong nasa pagitang Panginoon ng mga Diyos. Tunay na kamangha-mangha ito. Sa kasamaang palad, kung ito ang lawak ng iyong lakas, natatakot ako na hindi mo kayang mabuhay ng higit sa 10 paghinga. Pagkatapos, muling sumalakay si Martis. Ang kanyang mga pag-atake ay marahas at magulo, at ang kanilang mga puwersa ay dumami rin, na labis na nagpabigat kay Alvin. 10 hininga. Martis, gusto kong makita kung paano mo ako papatayin sa loob ng 10 hininga. Nanatiling hindi nagbabago ang ekspresyon ni Alvin habang mahinahon niyang hinarap ang atake ni Martis. Kasabay nito, isang figure ang lumabas sa kanyang katawan. Ito ang doppelganger ng kanyang batas ng kalawakan. Kasunod nito, iwinawagayway ng doppelganger ang isang kitang-kitang divine sword at sinimulang atakehin din si Martis. Ang doppelganger ni Alvin ay mayroong banal na enerhiya, pag-unawa sa batas ng kalawakan, at gayon din ang daos ng langit at lupa na kanyang naunawaan. Dahil sa dalawang Alvin na naglalaban, hindi nagtagal at si Martis, na dating may kalamangan, ay nahulog sa isang hindi magandang posisyon. Bigla na lang nagbago ang takbo ng sitwasyon. Imposible. Bulalas ni Martis na hindi makapaniwala. Patuloy siyang nagtatanggol laban kay Alvin at sa mga mata ng kanyang doppelganger. Kasabay nito, tiningnan niya ng mabuti si Alvin na parang sinusubukan niyang basahin ang nasa isip ni Alvin. Nang hindi pa rin niya ito maintindihan, nagtanong siya sa malalim na boses, "Alvin, ang batas mo ng kalawakan ay hindi katulad ng nakikita mo. Bakit ito napakalakas pagkatapos mong isama ito sa iyong banal na enerhiya? Bakit hindi mo hulaan?" Tanong ni Alvin. Sa sobrang galit ni Martis sa sagot ni Alvin ay muntik na siyang dumura ng dugo. Kasabay nito, naisip ni Alvin sa sarili, mabuti na lang at hindi ko iniwan ang aking doppelganger sa ibabang kaharian. Kahit na may doppelganger ako, mas magaling lang ako ng kaunti kay Martis, isang White Dragon Elder. Bukod pa rito, nagsimula pa lang kaming mag-away. Hindi siya sanay na makitungo sa dalawa sa akin. Kapag nasanay na siya, dapat ay magkapantay na kami. Gaya ng inaasahan ni Alvin, matapos kumalma at masanay si Martis, sinimulan niyang isara ang kalamangan. Patuloy na matiig ang sinasalo ni Alvin ang mga atake ni Martis. Bagamat kumalma na si Martis, habang tumatagal ang pakikipaglaban niya kay Alvin, lalo siyang nagulat at naguguluhan. Bakit siya napakalakas? Paano niya nagagawang panindigan ang isang White Dragon Elder na katulad ko sa tulong lamang ng doppelganger? May itinatago ba siyang sikreto tungkol sa kanyang batas ng kalawakan? Ramdam ko ang antas ng pag-unawa, ngunit ang kapangyarihan ng kanyang batas ng kalawakan ay hindi tumutugma sa kanyang antas. Ito ay ilang beses na mas malakas kaysa sa dapat nitong antas. Hindi lang iyon, kundi kakaiba rin ang pakiramdam. Sa paglipas ng panahon, naging seryoso ang ekspresyon ni Martis. May bakas din ng takot sa kanyang mga mata. Walang duda na ang binata na nakasuot ng lila sa harap niya ay mas nakakatakot pa kaysa kay Wyatt. Wala pa siyang 3,000 taong gulang. Sa loob ng ilang daang taon pa, natatakot akong madali niya akong matapakan. Sa sandaling ito, talagang pinagsisihan ni Martis ang pag-atake kay Alvin. Tulad ng sinabi ni Alvin kanina, wala silang anumang alitan sa pagitan nila. Huminga ng malalim si Martis habang nagsisimulang umatras. Pagkatapos, sinabi niya kay Alvin, na umaatake pa rin, "Alvin, walang mananalo sa ating laban kahit na magpatuloy tayo sa pakikipaglaban. Sinusubukan ko lang ang lakas mo kanina. Huwag mong seryosohin yan. Gaya ng sinabi mo, wala akong laban sa iyo kaya walang dahilan para patayin kita. Ang pagkakaibigan mo sa magkapatid na Brown ay walang kinalaman sa laban ko sa kanila." Sa puntong ito, napagdesisyonan na ni Martis na tumigil na. Matapos masaksihan ang lakas ni Alvin, naisip niyang mas makabubuting huwag nang masaktan si Alvin kaya sinubukan niyang iligtas ang sitwasyon.
Kung hindi niya mapapatay si Alvin ngayon, tiyak na mamamatay siya kapag lumakas na si Alvin. Martis, mag-focus ka. Sabi ni Alvin. Hindi niya pinansin ang pagtatangka ni Martis na makipagkasundo at nagpatuloy sa pag-atake na parang bagyo. Sa oras na ito, hindi na itinuturing ni Martis si Alvin bilang mahina. Ngayon, itinuring na niya si Alvin bilang kapantay. Dahil dito, natural na hindi niya minamaliit si Alvin at mabilis na ipinagtanggol ang sarili laban sa bagong bulk zone ng mga pag-atake. Nang makita kung gaano katiyaga si Alvin, naging hindi magandang tingnan ang ekspresyon ni Martis. Baliw ka. Ayaw na talagang lumaban ni Martis. Pakiramdam niya ay nagsisimula nang maubos ang kanyang divine energy. Kahit na may divine pills, hindi pa rin kayang ibigay ng bilis ng paggaling ang resulta. Si Alvin, isang divine alchemist, ay nakainom na ng ilang king grade limit divine pills para maibalik ang kanyang divine energy kanina. Patuloy niya itong kinakain na parang mga merienda. Maya-maya, nakita ni Martis si Alvin na naglabas ng isa pang dalawang king grade limit divine pills at inihagis ang mga ito sa kanyang bibig. Kasabay nito, muling tumaas ang divine energy ni Alvin. Sa oras na ito, isang ideya ang lumitaw sa kanyang isipan. Sinusubukan ba niyang maghintay hanggang sa tuluyan kung maubos ang aking divine energy? Sa kaisipang ito, tuluyang nawala ng gana si Martis na lumaban. Magte-teleport na sana siya palayo nang matuklasan niyang nagulo ang espasyo sa paligid niya. Kanina, ginulo niya ang espasyo para pigilan si Alvin sa pagtakas. Kaya naman, nang tumigil siya sa paggulo sa espasyo, alam ni Alvin na plano niyang umalis kaya mabilis na ginulo ni Alvin ang espasyo para pigilan siyang umalis. Sa sobrang pagkabalisa ni Martis sa sandaling iyon, parang gusto na niyang umiyak. Sumigaw siya, Alvin. Wala tayong alitan. Gusto mo ba talagang lumaban hanggang kamatayan? Patuloy na hindi pinansin ni Alvin si Martis. Alvin, kung ayaw mong tumigil, huwag mo akong sisihin sa hindi pagpapakita ng awa. Matinding tinitigan ni Martis Alvin na para bang lalabas na sa kani-kanilang mga mata. 3,916. Huwag kang sisihin sa hindi pagpapakita ng awa. Paano mo gagawin iyon? Tanong ni Alvin. Nakakatawa para sa kanya ang mga sinabi ni Martis. Kasabay nito, mas lalo siyang naging kumpiyansa at matapang. Sa tulong ng kanyang doppelganger at ng mga divine pills para mapunan ang kanyang divine energy, nagawa ni Alvin na supulan ang isang white dragon elder tulad ni Martis. Mas lalong naging hindi maganda ang ekspresyon ni Martis nang makita niya kung gaano kawalang bahala si Alvin sa mga banta niya. Madilim ang boses niyang sinabi, Alvin, kung ititigil mo ito ngayon, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kayamanan ko. Bukod pa rito, pagkatapos kong umalis sa lugar na ito, pupunta ako sa 10,000 Devil Sect at haharapin ang lahat ng iyong mga kaaway doon. Nang maramdaman ang mga sinabi ni Martis, ngumiti lamang si Alvin nang walang pakialam at sinabing, ang mga gamit mo ay magiging akin kapag napatay kita. Tungkol naman sa 10,000 Devil Sect, sa tingin mo ba ay kaya ko silang hawakan ng mag-isa? Pagkatapos sabihin iyon, lalong lumawak ang ngiti ni Alvin. Kahit anong pilit ni Martis na kumbansihin siya, lalo lang lumakas ang mga atake ni Alvin. Patuloy na nahulog si Martis sa isang hindi magandang posisyon. Malinaw na malapit na ang kanyang kamatayan sa puntong ito. Naging kakaiba ang kanyang ekspresyon habang sumisigaw, Alvin, pinilit mo akong gawin ito. Pagkatapos, isang parang totoong imahe ng maliit na mundo ni Martis ang biglang lumitaw sa hangin. Ito ang kanyang maliit na mundo. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Alvin. Katulad ng mga nasa Devata Realms, kayang pasabugin din ng mga katutubo ng Realms of Gods ang kanilang maliliit na mundo. Ang lakas ng pagsabog ay nakasalalay sa kalaban at sa mga cultivation base ng isang tao. Hindi na kailangang sabihin pa, hindi kayang patayin ng pagsabog ang isang kalaban na may mas mataas na cultivation base. Gayunpaman, ang mga pagpapasabog sa Little World ay hindi isang tunay na pagsabog. Ang isang tunay na pagsabog ay kapag naipakita ng isang tao ang kanyang Little World bago ito pasabugin tulad ng ginawa ni Martis.
Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, tanging ang isang taong nasa o mas mataas na antas ng isang Emperor of Gods ang may kakayahang tunay na pasabugin ang lethal world. Kaya naman, may kasabihan tungkol sa kung paano ang mga Emperor of Gods o ang mga mas malakas ay hindi maaaring mapahiya sa realms of gods. Kung makukulong sila, maaari nilang ilabas ang buong puwersa ng pagpapasabog sa kanilang lethal worlds. Ang lakas ng pagsabog ay maaaring pumatay pa sa mga may mas mataas na cultivation base, lalo na sa mga may katulad o mas mababang cultivation base. Bukod sa mga nasa o mas mataas na antas ng isang Emperor of Gods, tanging ang mga bihasa sa isang sikretong pamamaraan lamang ang may kakayahang tunay na pasabugin ang maliit na mundo. Hindi ko inaasahan na bihasa rin pala si Marty sa ganitong pamamaraan, naisip ni Alvin sa sarili, habang nakaramdam ng matinding krisis. Sinubukan ni Alvin na mag-teleport palayo, ngunit natuklasan niya agad na ginulo na naman ni Martis ang espasyo sa paligid niya. Malinaw na handa na si Martis para dito. Huli na para makatakas ka. Galit na sabi ni Martis habang nagniningning ang mga mata sa kabaliwan, Alvin, ito ang hiniling mo. Binigyan na kita ng pagkakataon kanina. Sa palagay ni Martis, tiyak na magmamakaawa si Alvin na huwag pasabugin ang kanyang maliit na mundo dahil sa takot. Hindi inaasahan, hindi lamang hindi nagmakaawa si Alvin sa kanya, kundi sinabi pa ni Alvin nang walang pakialam, tapos na ako sa pakikipaglaro sa iyo. Pagkarinig niya ng boses, itinaas ni Alvin ang kanyang kamay, at isang makulay at kitang-kitang banal na espada ang lumitaw sa kanyang kamay. Ang aura ng espada ay lubhang nakakatakot, at sa sandaling lumitaw ito, ang kitang-kitang banal na espada sa kamay ni Martis ay agad na lumabo. Kasabay nito, isang patuloy na daloy ng enerhiya ng sigla ang lumabas mula sa maliit na salita ni Alvin, na bumabalot sa kanyang buong katawan. Isang bahagyang malinaw na puno na may umuugoy na mga sanga na naglalabas ng mayamang enerhiya ng sigla ang lumitaw din sa kanyang likuran. Ang banal na puno ng buhay. Nanlaki ang mga mata ni Martis sa gulat. Ang espadang ito ay may kumpletong kaluluwa ng artifact. Kaya ito ang mga sikretong itinatago mo. Habang gulat na gulat pa rin si Martis, gumawa ng hakbang si Alvin. Inihampas niya ang espada sa kanyang kamay at ibinagsak ito sa ulo ni Martis nang may puwersang tila kayang sirain ang lahat ng humaharap sa dinarianan nito. Sa sandaling ito, hindi na itinatago ni Alvin ang antas ng kanyang pag-unawa sa Mastery Dao at sa Sword Dao. Dati, ibinunyag niya ang kalahati ng kanyang pag-unawa sa Mastery Dao, na bahagyang mas malakas lamang kaysa sa rudimentary stage. Kaya naman, limitado na ang lakas nito. Ngayon na hindi na niya itinago ang mga ito, ang kanyang lakas ay lalong lumakas. Espada daw. Hindi ba't hanggang sa pinakasimpleng yugto lang niya ito naunawaan? At saka, kailan pa niya naunawaan ang Mastery daw? Isa siyang halimaw. Sa totoo lang, naunawaan din niya ang Mastery daw. Hindi nakakapagtaka na napakalakas niya kahit na hindi ganoon kalakas ang puwersa mula sa kanyang batas ng kalawakan noon. Itinago niya ang kanyang Mastery Dao sa loob ng kanyang batas ng kalawakan. Sus Mariosep. Paano magkakaroon ng ganitong kakayahan ang isang batang wala pang 3,000 taong gulang? Gayunpaman, kailangan pa rin niyang mamatay ngayon. Dahil kaya niyang patayin ang isang taong iyon, hindi ito mawawala ng saysay kahit na masira pa ang kaluluwa ko. Tumawa ng baliw si Martis. Kasabay nito, ang maliit na mundo na kanyang ipinakita ay nagsimulang yumanig at magpakita ng mga palatandaan ng pagguho habang ang isang nakakatakot na puwersa ay lumusob. Ang puwersa ay hindi mas mahina kaysa sa buong puwersa ng isang maunlad na emperador ng mga Diyos. Swoosh! 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 Nang sumabog ang maliit na mundo, ang katawan ni Martis ay nawasak ng walang anumang kaba. Gayunpaman, ang kanyang kaluluwa ay nakaligtas at lumipad palayo, pinanood ang lahat mula sa malayo. Gusto kong panoorin habang ang natatanging prodigy na ito ay mamamatay sa aking mga kamay. Ang boses ni Martis ay napalitan ng boses ni Alvin, at sinabi niya, natatakot akong mabaigaw ka. Pagkatapos, itinaas ni Alvin ang kanyang espada, at isang kasanlakas na puwersa ang bumagsak mula sa kalangitan na parang tsunami. Nagbanggaan ng matindi ang dalawang puwersa, at ang nakakatakot na shockwave ay humampas kay Alvin. Bang!
Si Alvin, na hawak pa rin ang Seven Orifices Exquisite Sword, ay agad na pinalipad ng shockwave. Ang natitirang puwersa mula sa pagsabog ay patuloy na dumaloy patungo kay Alvin na parang isang mabangis na halimaw na balak siyang lumunin sa isang kagat lamang. Biglang, swoosh! Isang figure ng isang magandang babae ang lumitaw sa tabi ni Alvin. Ang babae, na nakasuot ng makulay na damit, ay walang pakialam na tumingin sa paparating na puwersa habang itinataas ang kanyang kamay. Sa isang kisap mata, lumitaw ang 7 butas na kahangahangang espada sa kanyang kamay. Pagkatapos, siya ay nagiba ng anyo at naging isang malaking sinag ng espada na may 7 kulay, na pinoprotektahan si Alvin. Kasunod nito, libu-libong mas maliliit na sinag ng espada na may 7 kulay ang lumitaw, na nagpoprotekta kay Alvin mula sa paparating na puwersa. Ang mga sanga ng banal na puno ng buhay sa likod ni Alvin ay marahas na umuga habang ang enerhiya ng sigla na bumabalot kay Alvin ay lumawak at bumabalot din sa mga sinag ng espada. Swoosh! 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 Isang malakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw sa hangin habang ang puwersa ay bumangga sa libu-libong sinag ng espada na may 7 kulay at sa enerhiya ng sigla. Pagkatapos ng banggaan, agad na lumabo ang mga sinag ng espada, na para bang anumang oras ay mabibiyak. Mabuti na lang at dahil sa supply ng enerhiyang sigla, nagawa ng mga sinag ng espada na maayos ang kanilang mga sarili hanggang sa maging kasing liwanag na lamang ng dati. Swoosh! Nang mawala ang shockwave at ang natira na lamang ay isang bog zone ng malakas na hangin, nawala ang banal na puno ng buhay sa likod ni Alvin, at ang 7 kulay na sinag ng espada ay bumalik din sa kanyang katawan. Hindi. Imposible. Ang kaluluwa ni Martis, na dapat sanay nawasak na, ay nakatitig sa eksenang nasa harap niya ng may gulat at hindi makapaniwala. Elder Martis, kahit na isa kang intermediate Lord of Gods, nagawa mong maging dalubhasa sa teknik ng isang tunay na pagpapasabog. Mukhang nagkataon lang na nagkaroon ka ng engkwentro. Walang tonong sabi ni Alvin habang nakatingin sa kaluluwa ni Martis sa malayo ng may ngiti sa kanyang mukha. Hindi siya gumawa ng hakbang para sirain ang kaluluwa ni Martis. Nang makita ang ligtas na si Alvin, galit na umungol si Martis, puno ng sama ng loob at kawalan ng pag-asa. Marahil, dahil sa kawalang tatag ng kanyang kaluluwa, ang kanyang pagkabalisa ay naging sanhi ng pagkadurog ng kanyang kaluluwa. Matapos ang pagkawasak ng kaluluwa ni Martis, hinanap ni Alvin ang kinaroroonan ng pisikal na katawan ni Martis kanina at natagpuan ang spatial ring at armas ni Martis. Hindi nasira ng shockwave ang spatial ring at ang armas. Bagamat marami akong kuha mula sa labanan, medyo mataas ang presyo. Bulong ni Alvin sa sarili. Hindi na niya inabalang tingnan ang spatial ring at itinago na lang muna ito. Ang pinakaalalahanin niya ay si Hana, ang 7 butas na kahangahangang espada, at ang banal na puno ng buhay sa sandaling ito. Bagamat tila maringal at walang talo si Alvin nang harapin ang shockwave mula sa tunay na pagsabog ni Martis, hindi ito kasing dali ng inaakala. Hana, ayos ka lang ba? Malumanay na tanong ni Alvin. Guro, ako. Ayos lang ako. Nagtamo ako ng ilang maliliit na pinsala, pero gagaling din ako pagkaraan ng ilang panahon. Guro, natatakot ako na hindi mo magagamit ang 7 Orifices Exquisite Sword ng ilang panahon. Ayos lang. Gumaling ka ng maayos, buntong hininga ni Alvin bago niya sinuri ang banal na puno ng buhay sa kanyang maliit na mundo. Ang karaniwang nakasisilaw na Divine Tree of Life ay bahagyang madilim sa sandaling ito. Bukod doon, hinihigop din nito ang Heaven and Earth Spirit Energy sa kanyang maliit na mundo upang pagalingin ang sarili nito. 3,917. Hindi ko na magagawang umasa kay Hana, sa 7 butas na kahangahangang espada, at sa banal na puno ng buhay sa susunod na panahon, naisip ni Alvin sa sarili. Ito ang unang beses niyang ginamit ang Divine Tree of Life simula nang mapunta siya sa Realm of Gods. Isa ito sa mga naging kahanga-hanga niya. Bago pa man matulog ang world-cleansing divine water, isa sa 5 divine elements, ipinaalala nito sa kanya na huwag gamitin ang Divine Tree of Life maliban na lang kung talagang kinakailangan. Sinabi rin nito sa kanya na matatagalan bago ito gumaling pagkatapos gamitin. Gayunpaman, alam ni Alvin na wala siyang ibang magagawa kundi gamitin ang banal na puno ng buhay kanina.
Talagang hindi niya inaasahan na matututo si Marty sa teknik ng tunay na pagpapasabog ng kanyang maliit na mundo. Tutal, sa ilalim ng normal na mga pangyayari, tanging ang mga emperador ng mga Diyos at kataas-taasang Diyos lamang ang may kakayahang magpasabog ng tunay. Ang isang taong may cultivation base ni Martis ay hindi kayang gawin ang ganoong kagalingan. Bagamat narinig niya ang mga sekretong teknik na nagbibigay daan sa mga nasa ibaba ng yugto ng isang emperador ng mga Diyos na magpasimula ng isang tunay na pagpapasabog, hindi niya inaasahan na makakatagpo siya ng isang taong tunay na nakakabisado sa sekretong teknik. Ang lakas ng pagsabog ay tunay na nakakatakot. Si Martis ay isang intermediate Lord of Gods lamang, ngunit ang lakas ng pagsabog ay hindi mas mahina kaysa sa buong lakas ng isang pambihirang advanced na emperador ng mga Diyos. Iniisip ko kung may mga talaan si Martis ng sekretong pamamaraan na iyon, tanong ni Alvin sa loob-loob habang nagpapatuloy sa kanyang paglalakbay. Kasabay nito, inangkin niya ang pagmamayari ng singsing pangkalawakan ni Martis at tiningnan ang mga bagay sa loob. Sinira muna ni Alvin ang lahat ng soul pearls, na malamang ay pag-aari ng mga kaibigan at pamilya ni Martis, bago niya tiningnan ang mga bagay sa loob. Maya-maya, nagreklamo siya, walang mga sekretong pamamaraan o anumang mahalag rito. Paano naging ganito kahirap ang isang White Dragon Elder? Sa katunayan, hindi mahirap si Martis. Maituturing siyang mayaman sa mga White Dragon Elder. Gayunpaman, sa paningin ni Alvin, tunay siyang mahirap. Tutal, kahit si Martis ay hindi pa nakakakuha ng daan-daang libong contribution points ng sabay-sabay, hindi tulad ni Alvin, na nakakuha ng mahigit 100,000 contribution points ng ilang beses na ngayon. Tungkol naman sa iba pang mga bagay, para kay Alvin ay wala rin itong silbi. Napabuntong hininga si Alvin nang maalala ang mga divine pills na kinain niya na parang merienda noong nakikipaglaban siya kay Martis. Noong panahong iyon, ang mga divine pills ay nagpabagsak kay Martis sa kawalan ng pag-asa. Nagbayad siya ng napakataas na halaga, ngunit wala siyang nakuhang anumang mahalaga. Hindi man lang siya nakakuha ng mga war points dahil galing sila sa iisang sekta. Pagkamatay ni Martis, nawala ang kanyang identity token dahil pinatay siya ng isang kapwa-miyembro ng sekta. Gayunpaman, hindi ito magdudulot ng anumang hinala dahil karamihan sa mga tao ay ipagpapalagay lamang na siya ay pinatay ng isang tao mula sa Tai sect. Maliban na lang kung aaminin mismo ni Alvin, walang maghahinala na si Alvin ang pumatay kay Martis. Kahit na paghinalaan pa siya ng iba, wala silang makikitang ebidensya para itapat sa kanya ang krimen. Bukod pa rito, dahil sa kasalukuyang lakas at katayuan ni Alvin, kahit pa malaman na siya ang pumatay kay Martis, malaki ang posibilidad na magbubulag-bulagan ang Flying Dragon Sect sa kanyang ginagawa. Habang patuloy na naglilibot si Alvin sa Lord Battlefield, isang grupo ng mga bisita ang dumating sa estate ng Flying Dragon Sect. Maituturing na kakilala ni Alvin ang isa sa kanila. Siya ay walang iba kundi ang matandang lalaking nagngangalang Wilmar Chin, isang elder mula sa Puryang Sect, na dating sumama sa Flying Dragon Sect kasama si Ender upang hikayatin si Alvin. Sa oras na ito, si Wilmar Chin ay sunod-sonyerin na sumusunod sa isang binata. Ang binata ay gwapo at matuwid. Ang kanyang mga titig ay napakatalon kaya maraming tao ang hindi nang ahas na tumingin sa kanya. Kabaligtaran ng kanyang matalim na mga titig, mayroon siyang maliwanag na ngiti sa kanyang mukha. Ang itaas na bahagi ng kanyang mukha ay nagpapamukha sa kanya na malamig at mabangis habang ang ibabang bahagi ng kanyang mukha ay nagpapamukha sa kanya na bastos at palakaibigan. Little Yang, sabi mo maganda ang impression mo kay Alvin noong huli mong pagbisita, di ba? Tanong ng gwapong binata kay Wilmar Chin. Sa sandaling ito, si Aldrin, ang Golden Dragon Elder, ay inaakay ang binata at si Wilmar Chin patungo sa kanilang mga tuluyan na espesyal na inayos ng Flying Dragon Sect. Hindi mapigil ang mapangiti ang kanyang mga labi nang marinig niya ang binata na tinatawag si Wilmar Chin bilang Little Yang. Tila hindi naman nasiyahan si Wilmar Chin kahit na ganoon ang paraan ng pagtrato sa kanya. Sa halip, magalang niyang sinabi, "Opo, tiyuhin ng aking nakababatang lolo." Tiyo sa tuhod. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Aldrin nang marinig ang titulong ito.
Bagamat hindi siya pamilyar kay Wilmar Chin, batay sa identity token ni Wilmar Chin sa kanyang baywang, alam niyang si Wilmar Chin ay isang Spirit Void Elder ng Pure Yang Sect. Ang mga Elder ng Pure Yang Sect ay nahahati sa 7 klase: Ascension Elder, Nirvana Elder, Transcendence Elder, Spirit Void Elder, Pristine Void Elder, Violet Void Elder, at Golden Void Elder. Ang pinakamahinang Elder, na mga Golden Void Elder, ay kahit papaano ay mga panimulang Lords of Gods. Hindi na kailangang sabihin, ang mga nasa ibaba ng antas ng Lords of Gods ay hindi kwalipikado na maging Elder sa Pure Yang Sect. Ang katayuan ng isang Golden Void Elder sa Pure Yang Sect ay katulad ng sa isang Outer Deacon ng Flying Dragon Sect. Gayunpaman, ang lakas ng Golden Void Elders ay katulad ng sa mga Outer Elder at Inner Deacon ng Flying Dragon Sect. Ang katayuan ng mga Violet Void Elder ay katulad ng sa mga Outer Elder at Inner Deacon sa Flying Dragon Sect. Ang katayuan ng mga Pristine Void Elder ay katulad ng sa mga Inner Elder ng Flying Dragon Sect. Ang katayuan ng mga Spirit Void Elder ay katulad ng sa mga White Dragon Elder. Ang katayuan ng mga Transcendence Elder ay katulad ng sa mga Black Dragon Elder. Ang katayuan ng mga Nirvanic Elder ay katulad ng sa mga Golden Dragon Elder. Ang mga Elder na may pinakamataas na katayuan sa Pure Yang Sect ay mga Ascension Elder, at walang katulad nito sa kasalukuyang Flying Dragon Sect. Dati, ang mga Elder na may katulad na katayuan sa Ascension Elders ay ang mga Ancestral Dragon Elder sa Flying Dragon Sect. Walang pagbubukod, ang mga Ancestral Dragon Elder ng Flying Dragon Sect noon ay pawang mga Emperor of Gods. Hindi na kailangang sabihin pa, ang katayuan ng mga Elder sa Pure Yang Sect at sa Flying Dragon Sect ay isa lamang paghahambing. Ang kanilang lakas ay lubos na magkaiba. Alam ni Aldrin na si Wilmar Chin ay dapat na isang Advanced Lord of Gods kahit papaano dahil si Wilmar Chin ay isang Spirit Void Elder. Nangangahulugan ito na si Wilmar Chin ay kahit papaano ay kasing lakas ng isang Black Dragon Emperor. Sa usaping lakas, narinig ko na ang mga Spirit Void Elder ay maihahambing sa mga Black Dragon Elder ng ating sekta. Kung tungkol naman sa mga Transcendence Elder, ang kanilang lakas ay katulad ng sa akin, isang Golden Dragon Elder. Kung tungkol naman sa mga Nirvanic Elder, kailangan silang maging Emperor of Gods. Kung tungkol naman sa mga Ascension Elder, kailangan silang maging Intermediate Emperors of Gods kahit papaano. Hindi maiwasan ni Aldrin na makaramdam ng takot sa naisip niya. Hindi ko makilala ang identity token sa baywang ng binata dahil hindi ko pa ito nakikita ngayon. Nakilala ko ang lahat ng identity token ng mga may o mas mababa sa posisyon ng Spirit Void Elders, at hindi ko pa nakikita ang identity token ng mga Transcendence Elders, Nirvanic Elders, at Ascension Elders. Nangangahulugan ito na ang binata ay malamang na isang Transcendence Elder o isang Nirvanic Elder. Hindi napigilan ni Aldrin ang paghinga ng malalim nang maisip niya ang mga Nirvanic Elder ng Pure Yang Sect. Tutal, ang mga Nirvanic Elder ay pawang mga simpleng Emperor of Gods. Isa ba siyang emperador ng mga Diyos? Maya-maya, naglakas loob si Aldrin at humarap sa binata bago ito nakangiting nagtanong, Elder, ikaw ba? Pagkatapos, mabilis niyang ipinaliwanag ang sarili, huwag mong intindihin ito ng mali. Ignorante ako at hindi ko nakikilala ang iyong pagkakakilanlan. Nagtatanong lang ako para masiguro kung tinatrato ka ng tama ng Flying Dragon Sect. Nang matanong ito ni Aldrin, ngumiti lamang ang binata at sinabing, ayos lang. Wala naman akong hawak na napakahalagang posisyon sa purong Yang Sect. Hindi mo kailangang mag-abala. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si Aldrin, iniisip na ang kabilang panig ay tiyak na isang Transcendence Elder, na nangangahulugang ang kabilang panig ay isang pambihirang advanced na Lord of Gods na katulad niya. Nangangahulugan ito na hindi paglabag sa etikete para sa isang Golden Dragon Elder na tulad niya na tanggapin ang mga ito. Pagkatapos, bago pa man makapagsalita muli si Aldrin, nagpatuloy ang binata sa pagsasabing, isa lamang akong Nirvanic Elder. Agad na nanlaki ang mga mata ni Aldrin. Natigilan din ang kanyang galaw at ekspresyon. Nirvanic Elder. Kaya isa siyang Emperor of Gods. Nang biglang huminto si Aldrin, bahagyang napakunot ang noo ni Wilmar Chin at nagtanong, Elder Aldrin, anong ginagawa mo?
Bumalik sa kanyang katinoan si Aldrin at mabilis na nagsabi, humihingi ako ng paumanhin sa pagkawala ng aking kahinahunan. Mahinahong saway ng binata, tama na, Little Yang. Huwag mo siyang takutin. Opo, tiyuhin ng tuhod, magalang na sabi ni Wilmar Chin. Elder, sumunod ka sa akin, sabi ni Aldrin matapos siyang kumalma. Kasabay nito, nagpadala siya ng voice transmission upang ipaalam kay Enchong Long ang bagay na ito. Isang Nirvanic elder ng Pure Yang sect. Isang Emperor of Gods ang bumisita dahil kay Alvin. Nagulat si Enchong Long. Kamakailan lamang, may ilang matataas na puwersa ng emperador na bumisita dahil kay Alvin. Gayunpaman, ang pinakamalakas sa mga taong pumunta sa Flying Dragon sect ay mga advanced Lords of Gods lamang na ang lakas ay maihahambing sa Golden Dragon Elders ng Flying Dragon sect. Natural lamang na mabigla si Enchong Long nang malaman niyang isang Emperor of Gods mula sa Pure Yang sect ang pumunta sa Flying Dragon sect. Pupunta ako agad. Sagot ni Enchong Long kay Aldrin. Walang pag-aaksaya ng oras, nagtungo si Enchong Long kay Aldrin, naghahandang salubungin ang Nirvanic Elder mula sa Pure Yang sect. Dati, bibisitahin lamang niya ang iba pa mula sa matataas na puwersang may ranggong emperador pagkatapos nilang manahimik. Gayunpaman, paano niya matrato ang isang Emperor of God sa parehong paraan? 3,918 sa Lord Battlefield ng Imperial War Realm. Swoosh! Isang figure na nahati sa ilang figure ang sumisid patungo sa lawa mula sa langit sa bilis ng kidlat, inihagis ang ilang formation compass upang bumuo ng isang illusory formation. Bago pa man tumahimik muli ang ibabaw ng lawa, lumitaw ang dalawa pang figure sa kalangitan sa itaas ng lawa. Base sa mga identity token na nakadikit sa dibdib ng dalawa, sila ay mula sa Flying Dragon sect. Ang lalaking iyon mula sa Taiyi sect ay sumisid sa lawa. Sabi ng isa sa mga elder ng Flying Dragon sect bago siya sumisid sa lawa. Sumunod naman ang kasama niya. Ang tusong lalaking iyon ay bumuo rin ng isang illusory formation. Gayunpaman, sa tingin ba niya ay makakatakas siya? Sabi ng isa pang elder ng Flying Dragon sect habang nagngangalit ang mga ngipin. Naramdaman ng isa pang elder ang paligid at walang magawang sinabi ng may ngiting nakangisi, Elder Hamilton, natatakot akong nawala na siya. Hindi lang siya nagtayo ng illusory formation, kundi gumamit din siya ng ibang paraan para masiguro ang kanyang pagtakas. Hindi ko inaasahan na hindi siya katutubo ng Realm of Gods. Sinasabi mo bang ginamit niya ang mga doppelganger niya? Tama. Malamang ay medyo malayo na ang narating niya ngayon. Kung maghihiwalay tayo at habulin siya, kahit na maabutin at matagpuan natin ang tunay niyang katawan, hindi ako sigurado kung makakapantay natin siya kung tayo lang. Tutal, kung mas malakas ang isa sa atin kaysa sa kanya, hindi siya makakatakas sa atin. Kalimutan mo na nga. Kasalanan natin ang pagiging pabaya, sabi ng matanda. Gumaan ang ekspresyon ng kanyang mukha matapos niyang pag-isipan ang sitwasyon. Kasabay nito, sa paanan ng isang mapanganib na bundok na may kalayuan sa lawa. Isang figure ang biglang lumitaw sa kalangitan. Maya-maya pa, ilang figure ang lumipad mula sa iba't ibang direksyon at pumasok sa kanyang katawan. Ang figure ay pagmamayari ng isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may katamtamang pangangatawan at matalim na titig. Sa sandaling ito, mukhang medyo magaspang ang kanyang pangangatawan. Siguro galit na galit ang dalawang inner elder na iyon mula sa Flying Dragon sect ngayon kaya ako, si Jerez Hamilton ay nakatakas mula sa kanila kahit na nagtutulungan sila. Bukod pa rito, ang lakas nila ay kapantay ng lakas ko. Si Jerez ay isang inner elder ng Taiyi sect na ilang taon nang nasa Lord Battlefield. Sa ngayon, naambush at matagumpay niyang napatay ang isang dosenang mga simpleng Lord of Gods at isang intermediate Lord of Gods mula sa Flying Dragon sect. Dapat akong humanap ng paraan para patayin ang isa pang intermediate na Lord of Gods mula sa Flying Dragon sect. Kung malaki ang maitutulong ko noong Imperial War, marahil, paprotektahan ako ng sect mula sa mga kamag-anak at kaibigan ng mga namatay dahil sa akin. Hindi naman ako maaaring manatili sa Imperial War Realm habang buhay. Isinugol ko ang buhay ko matapos kong pumasok sa Lord Battlefield dahil wala akong pag-asa at ayaw kong sunugin ang pamilya at mga disipulo ko.
Dapat ay kaya kong tabyusin ang sarili ko matapos kong gumawa ng napakalaking kontribusyon. Bukod dito, kahit hindi ko pukawin si Alvin, marami pa rin sa ating mga miyembro ang papatayin niya sa King Battlefield. Sayang naman at si Alvin ay isa lamang King of Gods. Kung hindi, maaari ko siyang hanapin sa Lord Battlefield at patayin. Nakaramdam ng sama ng loob si Jerez nang maalala niya ang kanyang alitan kay Alvin sa Peace City na nagresulta sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. Makikita rin ang nagliliyab na apoy ng sama ng loob sa kanyang mga mata. Maya-maya, nakahanap siya ng liblib na lugar at uminom ng Divine Pill para gumaling. Pagkalipas ng halos kalahating buwan, sa wakas ay gumaling na si Jerez mula sa kanyang mga pinsala. Habang lumilipad siya, bulong niya sa sarili, sana ay makapatay pa ako ng ilan pang mga simpleng Lord of Gods o isang intermediate Lord of Gods mula sa Flying Dragon Sect. Sa pamamagitan niyan, dapat ay mabawi ko na ang aking sarili. Pagkatapos ng isa pang 2 buwan, sa wakas ay nakatagpo ni Jerez ang 2 simpleng Lord of Gods mula sa Flying Dragon Sect. Ang 2 mula sa Flying Dragon Sect, na walang alam na minamanman sila ni Jerez, ay nag-uusap sa sandaling ito. Hindi ko inaasahan na makakasalubong ko si Alvin sa Lord Battlefield. Mukhang nagkukultibar siya, pero ano ang saysay ng pagkukultibar dito? Sino ang nakakaalam? Siguro naiintindihan na niya ang batas. Alvin. Naningkit ang mga mata ni Jerez nang marinig ang usapan ng dalawa. Nabigla siya nang malaman na si Alvin ay naging isang Panginoon ng mga Diyos. Gayunpaman, nanlamig ang kanyang mga mata nang maalala niya ang sinabi ng dalawa na nakasalubong nila si Alvin, na naglilinang o umiintindi ng batas. Alvin, malamang na maswerte ako ngayon. Papatayin ko muna ang isa sa kanila at iiwan kong buhay ang isa para sa interogasyon. Ginamit ni Jerez ang isa sa kanyang mga doppelganger para ilihis ang atensyon ng isa sa kanila habang sinugod niya ang isa pa para patayin sa loob lamang ng ilang paghinga. Isang panloob na elder ng Tai Sect. Lubhang nagbago ang ekspresyon ng nakaligtas na miyembro mula sa Flying Dragon Sect. Hindi siya nagatubili at agad na tumakas. Sa kasamaang palad, nahuli pa rin siya ni Jerez. Namutla ang kanyang mukha nang mawalan siya ng pag-asa. Tinitigan ni Jerez ang lalaki at mahinang nagtanong, nakilala mo ba si Alvin kanina? Alam ng lalaki na mamamatay siya sa alinmang paraan kaya hindi niya pinansin si Jerez. Ngumisi si Jerez bago sinabing, kung sasabihin mo sa akin ang gusto kong malaman, papatawan kita ng mabilis kamatayan. Kung hindi, dahan-dahan kitang pahihirapan bago ka patayin. Siyempre, maaari mong pasabugin ang iyong maliit na mundo, ngunit ang iyong kaluluwa ang magdurusa. Ang sakit at pagdurusa ay lampas sa iyong imahinasyon kung gagawin mo iyon. Hindi tulad ng mga tunay na pagsabog, karamihan sa mga pagsabog ng Little Worlds ay hindi sapat ang lakas upang pumatay. Bukod dito, ang kaluluwa ng isang tao ay magdurusa rin sa negatibong epekto. Dahil dito, karamihan sa mga tao ay hindi magpapasabog ng kanilang Little Worlds. Hindi lamang ito magiging walang saysay, kundi magdudulot din ito ng pagdurusa sa isang tao. Habang nagsasalita si Jerez, iniunat niya ang kanyang banal na kamalayan upang pigilan ang kabilang lalaki. Nagbago ang ekspresyon ng lalaki nang maramdaman niya ang lakas ng banal na kamalayan ni Jerez. Sa wakas, nagngingit-ngit siya at sinabing, nakilala namin si Alvin sa isang batong kagubatan ilang araw na ang nakalipas. Nakaupo siya nang nakakross ang mga paa sa tuktok ng isang bundok sa kagubatan. Nang madaanan namin, tumango siya sa amin bago niya ipinikit ang kanyang mga mata at nagpatuloy sa paglilinang. Hindi ko alam kung naroon pa rin siya. Kasabay nito, naisip ng simpleng Panginoon ng mga Diyos mula sa Flying Dragon Sect, kung ang panloob na elder na ito mula sa Tai Sect ay nag-iisa, tiyak na mamamatay siya kung makakatagpo niya si Alvin. Gayunpaman, kung mayroon siyang underworld elder na kasama niya, maaaring hindi mabuhay si Alvin. Kaya ko lang tanggapin ang pangan na ito. Kung mamamatay si Alvin dahil sa akin, babawiin ko ito sa kanya sa susunod kong buhay. Ang lalaki at ang kanyang kasama ay nakapasok lamang sa Lord Battlefield mga 2 buwan na ang nakalilipas. Bago pumasok sa Lord Battlefield, nabalitaan niya ang tungkol sa pagpatay ni Alvin sa 2 intermediate Lords of Gods na mga Death Warrior at halos kasing lakas ng isang White Dragon Elder.
Kailan naging Panginoon ng mga Diyos si Alvin? Patuloy na tanong ni Jerez. Bagamat hindi niya iniisip na si Alvin, nakakagaling lang sa Panginoon ng mga Diyos, ay isang banta sa kanya, siya ay maingat pa rin. Isang taon na ang nakalipas, pagsisinungaling ng lalaki. Batay sa tanong ni Jerez, alam niyang si Jerez ay nasa Lord Battlefield ng maraming taon dahil hindi niya alam ang tungkol sa tagumpay ni Alvin. Nagpasya siyang magsinungaling para mabawasan ang depensa ni Jerez para harapin ni Jerez si Alvin ng mag-isa. Lumawak ang ngiti ni Jerez nang marinig ang sagot ng lalaki. Agad niyang binaliwala ang mga kahangahangang nagawa ni Alvin sa King Battlefield, iniisip na si Alvin ay may kalamangan lamang dahil sa kanyang pag-unawa sa batas. Bukod dito, siya ay isang intermediate Lord of Gods. Kasing dali lang para sa kanya ang pagsaksak ng manok para patayin ang isang simpleng Lord of Gods. Naisip ni Jerez, kahit pa maihahambing si Alvin kay Hugh Riley, hindi pa rin siya makakapantay sa akin. Maya-maya, nagtanong si Jerez, nag-iisa lang ba siya? Oo. Wala akong nakitang ibang kasama niya, sagot ng lalaki sabay tango. Kahit hindi lang nag-iisa si Alvin, magsisinungaling pa rin siya at sasabihing nag-iisa lang si Alvin. Tutal, determinado siyang hilahin pababa si Jerez kasama niya. Napakagaling. Tumawa ng malakas si Jerez. Pagkatapos, iwinaksi niya ang kanyang kamay na parang kutsilyo at sinabing, ako, si Jerez, ay isang lalaking tumutupad sa aking pangako. Ngayon, mamatay ka na. 3,919. Isang lilang figure na nakaupo ng nakakross ang mga paa at nakapikit ang makikita sa tuktok ng isang bundok sa isang kagubatang bato. Kung magagamit ko ng perpekto ang sword daw at mastery daw, mapapataas ba nito ang lakas ko sa mas mataas na antas? Dapat ko ba silang pagsamahin sa isang pag-atake? Bigla, isang bagyo ang nagsimulang magngangalit sa paligid niya bago lumipad pabalik-balik ang mga sinag ng espada. Pagkatapos noon, napakunot ang noo ni Alvin habang bumulong sa sarili, hindi ganito. Hindi rin ito gumagana. Gumugol si Alvin ng maraming oras sa pagsisikap na pagsamahin ang kanyang mastery daw at sword daw para sa isang bagong atake. Sa kasamaang palad, lahat ng kanyang pagtatangka ay nabigo. Sa kasalukuyan, siya ay medyo pagod at bigo. Sa sandaling ito, hindi alam ni Alvin na isang lalaking may katamtamang pangangatawan ang nakalutang sa langit at nakatingin sa kanya. Si Alvin talaga yan. Hindi ako makapaniwala na nakalusot siya sa ganoong kaikling panahon at naging Panginoon ng mga Diyos. Mabuti na lang at kamakailan lang siya naging Panginoon ng mga Diyos. Kung hindi ako ang magiging katapat niya kung ilang daang taon pa ang lumipas. Ang lalaki ay walang iba kundi si Jerez, ang inner elder mula sa Tai sect. Noong simula ng digmaang imperial, nang si Alvin, na isa pa ring hari ng mga Diyos, ay unang bumisita sa Peace City, nagkaroon ng alitan si Jerez at ang mga ito. Dahil dito, sumumpa siyang hindi aalis sa King Battlefield hanggat hindi niya napapatay ang 100 hari ng mga Diyos mula sa Tai sect. Nilinaw ni Alvin sa iba na ang pagkamatay ng 100 hari ng mga Diyos ay sanhi ni Jerez. Noong panahong iyon, binaliwala ni Jerez ang mga salita ni Alvin at kinutsa pa si Alvin bago pumasok si Alvin sa King Battlefield. Hindi niya inaasahan na si Alvin ay tunay na may kakayahang pumatay ng 100 hari ng mga Diyos mula sa Tai sect. Hindi na kailangang sabihin, maraming tao, kabilang ang mga matataas na opisyal, ang nagbuhos ng kanilang galit sa kanya nang patayin ni Alvin ang mga hari ng mga Diyos mula sa Tai sect. Sa ganitong mga pangyayari, tumakas si Jerez patungo sa larangan ng digmaan ng mga Panginoon. Hindi siya nang ahas na umalis, dahil sa takot na maging pabigat sa kanyang mga kamag-anak at mga disipulo. Higit sa lahat, hindi siya nang ahas na umalis dahil ang kanyang buhay ay malalagay sa panganib kapag bumalik siya sa Tai sect. Noong una, siya ay naglibot-libot ng walang pag-asa at nakapatay ng ilang Panginoon ng mga Diyos na kanyang nakasalamuha. Gayunpaman, nang dumami ang mga taong kanyang napatay, ang apoy ng pag-asa at ang kagustuhang mabuhay ay muling nagningas sa kanyang puso. Naisip niya na marahil ay patatawarin siya ng mga mula sa Tai sect kung malaki ang kanyang maitutulong noong digmaang imperial. Maingat si Jerez at hindi agad umatake. Mas mabuting maging maingat. Hindi ko sigurado kung may nagpoprotekta kay Alvin kahit sa dilim.
Malamang na hindi siya paprotektahan ng mga White Dragon Elder, pero hindi imposibleng gawin ito ng mga Inner Elder. Hindi hinayaan ni Jerez na mabulag siya ng kanyang puot at nanatiling maingat. Isa ito sa mga dahilan kung bakit siya nakaligtas ng matagal sa Lord Battlefield. Dahil sa kanyang pagiging maingat, nagawa pa niyang makatakas mula sa dalawang Inner Elder mula sa Flying Dragon Sect noon. Mapalad din siya na hindi niya nakatagpo ang kahit sinong White Dragon Elder. Kung hindi, baka namatay na siya. Maghintay muna tayo ng kaunti. Kung aalis siya, patuloy ko siyang susundan at babantayan para masigurong walang palihim na nagpoprotekta sa kanya bago ako kumilos, naisip ni Jerez sa sarili, pinipigilan ang pagnanais na sumugod at patayin si Alvin. Patuloy siyang nagtago, naghihintay ng oras habang pinagmamasdan si Alvin. Sigurado siyang walang mga White Dragon Elder na nagpoprotekta kay Alvin. Kung hindi, malamang ay naramdaman na ng White Dragon Elder ang kanyang presensya. Pasensya na, paulit-ulit na naisip ni Jerez sa sarili. Para siyang isang gutom na lobo na nagbabantay sa kanyang biktima at maingat sa mga bitag na inilagay ng mga mangangaso na nagkukubli sa dilim. Natural na hindi maramdaman ni Alvin si Jerez dahil isa lamang siyang simpleng Panginoon ng mga Diyos. Ang kanyang napakalakas na lakas ay nagmula sa kanyang batas ng kalawakan, ang Mastery daw, at Sword daw. Kahit ang kanyang mga doppelganger ay hindi nagbigay sa kanya ng kalamangan dahil maaari itong kontrahin ang kapangyarihan ng kanyang kalaban. Gaano man siya kalakas, ang kanyang banal na kamalian ay katulad ng sa isang simpleng Panginoon ng mga Diyos. Dahil dito, hindi niya maramdaman ang presensya ng isang intermediate na Panginoon ng mga Diyos. Gayunpaman, tiwala siyang makakareact siya sa tamang panahon kung sakaling may isang intermediate na Panginoon ng mga Diyos na sumalakay sa kanya. Sa sandaling ito, naisip ni Alvin sa sarili, kalimutan mo na yan. Dapat ay ipagpatuloy ko ang pangangaso ng ilan pang Lords of Gods mula sa Tai Sect bago umalis sa larangan ng digmaan. Sa puntong ito, gamit ang Limit Divine Pills, dapat ay kaya ko nang malampasan ang bottleneck. Matapos labanan at patayin si Martis, isang White Dragon Elder ng Flying Dragon Sect, naramdaman ni Alvin ang pagluwag ng bare sa kanyang katawan. Pagkatapos nito, nakatagpo niya ang isang Inner Elder mula sa Tai Sect at nagpalitan ng 1,000 suntok bago pinatay ang kabilang panig gamit ang kanyang Mastery daw. Noong panahong iyon, ang Inner Elder mula sa Tai Sect ay nalito sa biglaang pagtaas ng lakas ni Alvin matapos magpalitan ng 1,000 galaw. Ang labanan sa Inner Elder ay nagdala sa kanya ng isa pang hakbang palapit sa tagumpay. Sa wakas, tumigil si Alvin sa pag-aatake gamit ang kanyang Mastery daw at Sword daw. Uminom siya ng ilang Limit Divine Pills para tuluyang maibalik ang kanyang Divine Energy. Pagkalipas ng ilang araw, nilisan ni Alvin ang kagubatang bato matapos mapunan muli ang kanyang banal na enerhiya. Lumipad siya patungo sa labasan ng Lord Battlefield, umaasang makakasalubong ang ilan pang Lords of Gods mula sa Tai Sect. Si Jerez, na nakasunod kay Alvin, ay taka sa loob-loob, plano ba niyang umalis sa Lord Battlefield? Natural lang na alam ni Jerez na papunta si Alvin sa labasan ng Flying Dragon City. Kadalasan, hindi lumalapit ang kalaban sa labasan ng kanilang mga kalaban dahil sa kung gaano ito kadelikado. Susundan ko siya ng ilang araw pa para makasiguro bago ako kumilos. Mitigang sinundan ni Jerez si Alvin. Hindi niya masyadong tinitigan si Alvin, sa takot na ma-alerto si Alvin. Pagkalipas ng 6 na araw, pumasok si Alvin sa isang tigang na disyerto. Wala ni isang bagay, walang senyales ng buhay, ang makikita. Matapos ang ilang oras na paggala-gala sa disyerto, bigla siyang huminto na parang may naramdaman. Bang! Biglang nawala si Alvin nang umalangaw-ngaw ang isang malakas na pagsabog sa hangin. Kasunod nito, nang muling lumitaw siya, nakita niya ang isang figure sa tabi niya. Swoosh! Isang nakasisilaw na sable ang agad na sumugod kay Alvin. Hindi siya makapag-teleport palayo sa oras kaya mabilis siyang umatras. Habang lumilipad siya pabalik, sa wakas ay natanong niya ng mabuti ang kabilang panig at bahagyang nagulat, ikaw ba yan? Alvin, hindi ko inaasahan na ganito kalakas ang loob mo. Sabi ni Jerez, na nagpakita na ng sarili pagkatapos maghintay ng 10 araw.
Malamig niyang tiningnan si Alvin, medyo nagulat din. Kung tutuusin, ang biglaang pag-atake niya kanina ay maaaring pumatay sa isang ordinaryong simpleng Panginoon ng mga Diyos, ngunit halos hindi nasugatan si Alvin. Hindi ko inaasahan na magkikita tayo rito. Natural na naalala ni Alvin si Jerez, na nag-iwan ng malalim na impresyon sa kanya. Ngumisi si Jerez at sinabing, sinusundan kita ng libu-libong milya. Alvin, ngayon ang araw ng iyong pagkamatay. 10,000 milya. Ngumisi si Alvin at sinabing, naglakbay ka ng 10,000 milya para lang hanapin ang kamatayan. 3,920. Sa tingin mo ba ay kaya mo akong patayin? Mapanghamak na sabi ni Jerez nang marinig ang mga salita ni Alvin. Hindi siya nag-aksaya ng oras at muling umatake. Sa kanyang palagay, walang saysay ang magalit sa isang taong malapit ng mamatay. Labis na nagulat si Alvin nang makasalubong niya ang lalaking paulit-ulit na nang-aasar sa kanya sa Peace City sa Lord Battlefield. Mas lalo pa siyang nagulat na natagpuan siya ng lalaki. Gayunpaman, natural lang na hindi siya natakot. Buong kumpiyansa niyang tinanong, ganyan lang ba kalakas ang lakas mo? Para kay Alvin, na may kakayahang pumatay ng mga ordinaryong underworld elder, ang pagpatay sa isang simpleng inner elder ay hindi naman mahirap. Ginamit niya ang kanyang mastery daw at inilabas ang kanyang prominenteng divine sword. Isang bagyo ang agad na lumitaw, na sumire sa atake ni Jerez at sa mabilisang itinayong depensang harang. Pagkatapos, madaling pinutol ni Alvin ang isa sa mga braso ni Jerez. Natulala si Jerez nang mawalan siya ng isa sa kanyang mga braso. Mamamatay sana siya kung patuloy siyang inatake ni Alvin. Paano ito nangyari? Hindi ba't isa ka lang simpleng Panginoon ng mga Diyos? Bakit ang lakas mo? Nawala ang lahat ng kayabangan ni Jerez nang makabawi siya ng katinoan. Namutla ang kanyang mukha nang tumingin siya kay Alvin, at ang kawalan ng pag-asa ay sumilay sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Hindi niya maintindihan kung paano nagawang sirain ng isang simpleng Panginoon ng Diyos ang kanyang atake at putulin ang kanyang braso sa isang suntok lamang. Hindi mo ba gagamitin ang kapangyarihan ng iyong bloodline? Subukan mong gamitin, pangungutya ni Alvin. Hindi niya alam na tulad niya, si Jerez ay mula sa isang Devata realm. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ni Jerez nang marinig ang mga sinabi ni Alvin. Pinagsisihan niya na hindi niya ginamit ang kanyang doppelganger para umatake. Matapos huminga ng malalim, nagsimula siyang umatake muli. Labis na nagulat si Alvin na hindi tumakas si Jerez at pinili na lang siyang atakihin kahit alam niyang mas malakas ito. Sa sandaling ito, sa kalagitnaan ng kanyang pag-atake, isa pang figure ang lumitaw. Ang isa ay nanatili upang umatake habang ang isa naman ay tumakas ng kasing bilis ng kidlat. Doppelganger mula sa isang batas. Interesante, nakangiting sabi ni Alvin. Pagkatapos, isang figure ang lumabas sa kanyang katawan bago siya umalis upang habulin si Jerez. Naiwan niya ang kanyang doppelganger mula sa batas ng kalawakan. Sa loob lamang ng ilang paghinga, winasak ng doppelganger ni Alvin ang doppelganger ni Jerez. Kasabay nito, naabutan ni Alvin si Jerez. Matapos harangan ang daanan ni Jerez, ang doppelganger mula sa batas ng kalawakan ay biglang lumapit at tumayo rin sa likuran ni Jerez. Pagkatapos, sinabi niya, hindi nakakapagtaka na hindi mo ginamit ang kapangyarihan ng bloodline. Lumabas na isa ka rin pala sa mga Devata realms. Hindi maganda ang ekspresyon ni Jerez sa sandaling iyon. Maya-maya, napuno ng pag-asa ang kanyang mga mata habang nagmamakaawa. Alvin, alam mo kung gaano kahirap para sa mga taong tulad natin mula sa Devata realms na mag-cultivate hanggang sa puntong ito. Patawarin mo ako. Pangako ko na hindi na kita hahadlangan pa. Mahirap ba? Tanong ni Alvin habang nakataas ang kilay. Pagkatapos, tinanggal niya ang bisa ng divine pill na nagtago sa kanyang edad ng buto. Nang maramdaman ang tunay na edad ni Alvin gamit ang kanyang banal na kamalayan, nanlaki ang mga mata ni Jerez nang mapasigaw siya sa gulat, ikaw, 700 taong gulang ka pa lang. Hindi lingid sa kaalaman ng lahat na si Alvin, ang mahiwagang nilalang mula sa Flying Dragon Sect, ay wala pa sa 3,000 taong gulang. Noong panahong iyon, nagulat at nainggit si Jerez nang malaman niya ang mga nagawa ni Alvin.
Tutal, si Alvin ay nagmula sa isang Devata realm na katulad niya. Ngayong nalaman niyang si Alvin ay mahigit 700 taong gulang lamang, pakiramdam niya ay nabaligtad ang kanyang pananaw sa mundo. Marahil, iilang direktang inapo lamang ng mga kataas-taasang makapangyarihang nilalang sa realms of gods na may walang limitasyong cultivation resources ang makakamit ang nakamit ni Alvin, lalo na ang isang tao mula sa Devata realms. Bumantong hininga si Alvin. Sige. Magiging tapat ako sa iyo. Medyo mahirap. Ako ay 700 taong gulang na, ngunit isa lamang akong Panginoon ng mga Diyos. Sa ganitong bilis, iniisip ko kung kaya ko bang maging isang kataas-taasang Diyos pagsapit ng 1,000 taong gulang. Ito ang mga taos-pusong salita ni Alvin. Batay sa bilis ng paglilinang ngayon, 80% siyang may kumpiyansa na magiging emperador ng mga Diyos siya sa lalong madaling panahon. Bagamat tumaas ang kahirapan matapos siyang maging Panginoon ng mga Diyos, lubos siyang may kumpiyansa na magiging emperador ng mga Diyos siya bago mag 1,000 taong gulang. Gayunpaman, hindi siya lubos na sigurado kung magiging kataas-taasang Diyos siya sa panahong iyon. Ang mga salita ni Alvin ay lalo lamang nakapagpagalit kay Jerez. Kung tutuusin, parang nagyayabang lang si Alvin, at agad na dumilim ang kanyang ekspresyon. Sa anumang kaso, hindi mahirap para sa akin na makarating dito sa edad na 700 taon. Nakangiting sabi ni Alvin. Hindi pinansin ni Jerez ang mga salitang ito at buong kumpiyansang sinabi, Alvin, sabihin mo ang iyong mga kondisyon. Ano ang dapat kong gawin para maligtas mo ako? Walang anumang mahalaga sa aking spatial ring, at tanging mga puntos lamang ng digmaan ang aking halaga. Kung handa mo akong palayain, sasabihin ko sa iyo ang tungkol sa isang hindi inaasahang engkwentro. Hindi na kailangang sabihin pa, isa lamang itong kasinungalingan upang pangalagaan ang kanyang buhay. Nais ni Jerez na gamitin ang kasakiman ng tao upang iligtas ang kanyang buhay. Sa kanyang palagay, para sa isang binata na nasa edad 700 lamang, ang tukso ng isang hindi inaasahang pagkikita ay napakatindi. Naisip ni Jerez, siguro maraming hindi inaasahang engkwentro si Alvin. Ito siguro ang pangunahing dahilan kung bakit siya napakalakas. Tiyak na matutokso ang taong iyon sa mga salita ko. Taliwas sa inaasahan ni Jerez, tumawa si Alvin at sinabing, sa tingin mo ba ay 3 taong gulang akong bata? Kalimutan mo na yan. Huwag na nating sayangin ang oras. Bago pa man makasagot si Jerez, ikinumpas ni Alvin ang kanyang kamay, na madaling napatay si Jerez. Matapos kolektahin ang mga gamit ni Jerez, naisip ni Alvin sa sarili, napakaswerte ko na nagawa kong patayin ang isa pang inner elder ng Taiyi sect. Sunod, dapat akong mag-focus sa aking cultivation. Kahit gaano karaming divine pills, kakailanganin pa rin ng oras. Bahagyang umiling si Alvin bago naglakad patungo sa labasan patungo sa Flying Dragon City. Sa kanyang paglalakbay, isa na lamang miyembro ng Flying Dragon Sect ang kanyang nakasalubong. Batay sa identity token ng kabilang panig, ang kabilang panig ay isang inner deacon ng Flying Dragon Sect. Si Alvin yan. Nagliwanag ang mga mata ng dalawang elder na nagbabantay sa pasukan ng Lord Battlefield nang makita nilang papalabas si Alvin. Nagpadala sila ng mensahe sa mga White Dragon Elder na namamahala dahil sinabihan silang ipaalam ito sa kanilang mga nakatataas sa sandaling umalis si Alvin sa Lord Battlefield. Hindi nagtagal matapos umalis si Alvin sa Lord Battlefield nang lumapit sa kanya ang isang puting dragon na hindi niya kilala. Ang White Dragon Elder ay isang maskuladong lalaki na may matipunong katangian ng mukha. Maliwanag siyang ngumiti habang sinasabing, Alvin, nauuna sa iyo ang iyong reputasyon. Ako si Jaden Jagger, isang White Dragon Elder. Elder Jagger, bati ni Alvin bago nagtanong, maaari ko bang malaman kung bakit ka nandito? Sumagot si Jaden nang nakangiti, gusto ka agad makilala ng pinuno ng sekta. Kung ayos lang, pagkatapos mong magpalitan ng war points, dapat mong hanapin agad ang pinuno ng sekta. Hindi minadali ni Jaden si Alvin. Tutal, ilang buwan na rin naman silang naghihintay sa kanya. Wala namang mawawala kung kailangan pa nilang maghintay ng kaunti pa. Salamat sa pagpunta mo rito para ipaalam ito sa akin, Elder Jaden, sabi ni Alvin nang may tango at ngiti. Sige. Aalis muna ako ngayong naiparating ko na sa iyo ang mensahe, sabi ni Jaden bago umalis. Sige.
Pagkatapos noon, nagtungo si Alvin sa Peace City. Nakuha niya ang atensyon ng lahat habang papunta siya roon. Si Alvin yan. Umalis na siya sa Lord Battlefield. Base sa kasalukuyan niyang lakas, madali lang para sa kanya na patayin ang mga Inner Elder mula sa Tai Sect. Siyempre naman. Iniisip ko kung ano ang nangyari sa kanya sa biyaheng ito. Tutal, napakalawak ng Lord Battlefield. Kahit na malakas talaga siya, kakailanganin niya ng swerte para makasalubong ang mga kalaban. Hindi pinansin ni Alvin ang mga taong mula sa Flying Dragon Sect na sumusunod sa kanya. Sanay na siya sa ingay. Nagtipon ng mga tao habang pinagmamasdan nila si Alvin ng may pagtataka habang inilalabas niya ang isang simpleng Panginoon ng mga Diyos at dalawang tanda ng pagkakakilanlan ng mga nasa pagitan na Panginoon ng mga Diyos. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga Master.